Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Isang makapal na puwersa ng internal energy ang malinaw na makikitang nagmumula sa piano noong patugtugin ito ni Celine na tumama sa daang mga taong nasa arena. Masyado siyang malakas. Walang tigil na maririnig ang sigaw mula sa mga ito habang dahan-dahang tinutugtog ni Celine ang kanyang piano na naglabas ng katakot-takot na puwersang tumama sa kanila. Dali, salagin natin ito ng sama-sama. Sumigaw ng malakas si Cedric habang nagpapanik na ginagamit ang kanyang internal energy na gumawa ng isang protective shield sa gitna ng ere. Sa mga sandali, sama-samang gumawa ang daang mga cultivator ng isang protective shield na sumalag sa mga tunog na nagmumula sa piano. Walang kahit na sino sa kanila ang mangmang. Alam ng bawat isang cultivator na nasa stage na hindi nila magagawang salagin ang mga pag-ataking ginagawa ni Celine, kaya agad silang nagsanib puwersa para salagin ang tunog ng kanyang piano. Buzz! Buzz! Ngumiti naman si Celine habang walang tigil na pinapatugtog ang kanyang piano. Lumutang ang napakagandang mga nota ng piano sa gitna ng ere habang tumatama ang malalakas na puwersa ng internal energy sa ginawang protective shield ng mga cultivator sa stage. Isang malutong at kumakalansing na tunog ang naririnig sa bawat sa sandaling tumatama ang tunog ng piano sa protective shield. Ay, hindi ko na ito kaya. Ako rin, hindi ko na ito masasalag pa. Masyadong malakas ang babaeng ito. Ni hindi man lang natin siya nagawang tapatan, kahit na anong pagsasama-sama pa ng lakas ang gawin natin. Sumigaw ang daang mga cultivator sa stage ng malakas, habang nagngingit-ngit ang kanilang mga ngipin, at nagpapawis ng malakas noong mga sandaling iyon. Kahit na gumawa pa ang daang mga cultivator na ito ng isang protective shield, hinding-hindi pa rin nila magagawang salagin ang mga tunog ng piano ni Celine. Sa loob ng isang iglap ay nagawa ng tumugtog ni Celine ng isang kantang lumamat sa protective shield malapit nang mabasag sa anumang sandali. Pero nanatili pa ring kalmado ang mukha ni Celine habang dahan-dahang itinataas ang kanyang kamay para tumugtog muli ng isa pang kanta. Isa ng level 2 heaven ascension si Celine pero hindi siya magagawang talunin ng kahit isang level 3 o level 4 heaven ascension na cultivator sa sandaling gamitin niya ang kanyang Fuxi piano. Buzz! Muling maririnig ang magandang tunog ng piano habang nagpapakita ang mas parami ng paraming mga lamat sa protective shield na ginawa ng daang mga cultivator. Nagpawis ng husto ang lahat ng ito na parabang kagagaling lang nila sa ligo. Natatakot sila na baka masira ang protective shield na kanilang ginawa sa sandaling matapos ni Celine ang kantang ito. Agad na mamamatay ang lahat ng mga cultivator na nasa battle arena sa sandaling masira ang ginawa nilang protective shield sa tindi ng puwersang nagmumula sa mga nota ng kantang tinutugtog ni Celine. Gasp! Hindi kumukurap na nanood ang namamanghang si Daryl sa ilalim ng battle arena habang nakatingin kay Celine. Masyadong matindi ang babaeng ito. Hindi lang siya maganda, masyado ring elegante at marangya ang aura nito. Masyado siyang attractive sa sandaling tugtugin niya ang kanyang piano. Hindi rin ito isang uri ng babaeng dapat maliitin ng kahit na sino. Alam ni Daryl sa kanyang sarili na hindi niya magagawang tapatan si Celine. Kahit isa ng level 5 martial emperor si Daryl na may mahiwagang apoy, Rocky, Heavenly Halberd, Ascension of the Nine Dragons, at Grand Destruction Art, hindi pa rin niya magagawang matalo si Celine gamit ang mga teknike na ito. Bumagsak din ang mukha ni Lily sa kanyang tabi, at hindi na napigilan pa ang kanyang sarili na sabihing, si Queenie, nagawa talaga ng makulit na batang iyon na makahanap ng isang magandang master. Kahit wala na ang lahat ng internal energy sa katawan ni Lily, isa pa rin siyang dating cultivator, kaya malinaw niyang nararamdaman kung gaano nga ba kalakas ang master ng kanyang pinsan na si Celine. Walang kahit na sino sa milyon-milyong mga tao na naririto ang may kakayahang pumantay kay Celine. Kahit na si Zurong ay walang kakayahan na tapatan ito. Kahit na wala pang kahit na anong sugat si Zurong, ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa kanilang laban ay isang tiis sa sandaling labanan niya si Celine. Masyadong malakas si Celine. Masyadong malakas ang babaeng ito. Gulp! Napalunok ng malakas si Daryl habang namamanghang tinititigan si Celine. Malinaw niya pang naaalala ang napag-usapan nila ni Celine. Pumayag si Celine na maging babae ni Daryl sa sandaling magawa nitong sakupin ang ilan sa mga kontinente at maging isang emperor.
Kumabog ng husto ang puso ni Daryl nang maalala niya ang usapan nilang iyon. Walang kahit na sino sa kanila ang nakapansin sa napakapangit na itsura ngayon ni Megan. Inakala niya na si Daryl ang nag-iisa niyang makakalaban sa tournament na ito. Pero hindi niya inasahan na magpapakita ang napakalakas na si Celine sa gitna ng ginaganap na tournament. Siguradong mananalo na si Celine sa sandaling magpatuloy pa ang sitwasyong ito. Lumubog ang loob ng husto ni Megan habang pumapasok ang isang bagay sa kanyang isipan bago sumigaw si Celine kay Cedric sa battle arena ng, "Aminin mo na lang ang pagkatalo mo, Cedric." Ginamit noong una ni Cedric ang lahat ng kanyang makakaya para salagin ang mga pag-atake ni Celine sa battle stage pero agad siyang napatingin kay Megan nang marinig niya ang boses nito. Umangat ang mga kilay ni Megan at na nagpaintindi kay Cedric sa mga gusto nitong mangyari. Ipinakita nito na magkunwari na aminin ang kanyang pagkatalo bago gumawa ng isang pasimpleng pag-atake sa walang kamalay-malay na si Celine. Huminga ng malalim si Celine at sumigaw ng malakas, "Inaamin na namin ang aming pagkatalo." Hindi na makakatagal pa si Cedric at ang daang mga cultivator na kanyang kasama nang mamutla ang kanilang mga mukha. Dito na muling sumigaw si Cedric matapos siyang senyasan ni Megan na magkunwaring umaamin sa kanyang pagkatalo bago atakihin ng patago si Celine, "Inaamin na namin ang aming pagkatalo." "Oh, Diyos ang honorable pianist, maawa ka na sa amin. Itigil mo na ang pagtugtog sa iyong piano. Inaamin na namin ang aming pagkatalo, inaamin na namin ang aming pagkatalo. Inaamin na namin ang aming pagkatalo. Kagalang-galang na Diyos ang pianist, nagmamakaawa kami sa iyo, itigil mo na ang pagtugtog sa piano. Sumusuko na kami sa iyo." Inamin ng daan-daang mga tao sa stage ang kanilang pagkatalo. Nanatili namang kalmado si Celine habang pinapakinggan ang pagmamakaawa ng mga ito habang dahan-dahang itinataas ang kanyang mga kamay at itinatago ang kanyang fuxi piano. "Umalis na kayong lahat sa stage kung inaamin niyo na ang inyong pagkatalo," dahan-dahang sinabi ni Celine bago tumingin kay Master Ralph at sabihing, "Master Ralph, kinuha ng gumising niyong kilin ang atensyon ng mga bayan isa-siyam na mga kontinente, pero agad na nagwala ang inyong kilin at pumatay ng mga bayani bago mag-iwan ng dalawang mga kayamanan kapalit ng kanyang kamatayan. Aksidenteng naibigay ang dalawang mga kayamanang ito sa aking disipulo na nagudyok sa inyo na hulihin si Queenie at mag-set up ng isang tournament. At ang sinumang mananalo sa tournament na ito ay magkakaroon ng karapatang makuha ang aking disipulo. Ayon sa inilatag niyong rules, dapat lang napakawalan niyo ang aking disipulo ngayong nanalo na ako, tama?" Oh. Pinunasan ng nasa ibaba na si Master Ralph ang malamig niyang pawis bago nanginginig na sabihing, "Ikaw na ang nanalo sa tournament at ayon sa rules, dapat lang napakawalan namin ang iyong disipulo na si Queenie." Malakas na nagpawis ang ulo ni Master Ralph habang sinasabi ang bagay na yon. Bilang sect master ng Escawa Fountain, malinaw para sa kanya na nagtipon-tipon sa kanilang Escawa Fountain sect ang mga bayani ng siyam na mga kontinente para kunin ang mga kayamanang ito. Pero naging malinaw na ang nanalo sa mga sandaling ito ay ang honorable pianist na si Celine Main matapos itong hindi matapatan ng kahit na sinong cultivator sa paligid. Dapat lang na maibigay sa kanya ang karapatan para kay Queenie. "Pakawalan niyo na ang babaeng iyan, ngayon din." Ikinaway ni Master Ralph ang kanyang mga kamay at inutusan ang mga disipulo sa kanyang likuran. Kahit na hindi sinasadyang makuha ng babaeng Queenie na yon ang parehong Heavenly Flame Core at Goddess Tears, isa pa rin itong disipulo ng honorable pianist. Kaya paano siyang hindi pakakawalan ni Master Ralph matapos nitong makita nagtunay na lakas ng master nito? Mabilis na binuhat ng mga disipulo ng SKY Fountain si Queenie. Sa mga sandaling ito, walang sinuman ang nagakala na biglang sisigaw si Cedric sa battle stage bago sumugod ng mabilis para atakihin si Celine. Natanggap ni Cedric ang mga senyas ni Megan kanina na magkunwaring tinatanggap ang kanilang pagkatalo bago humanap ng pagkakataon para umatak ng biglaan kay Celine. Napansin na rin ni Cedric ang abalang si Celine sa mga sandaling ito, kaya agad niya itong inatek para subukang patayin. Ginamit ni Cedric ang buo niyang lakas para sa pag-ataking ito. Buzz! Agad na nasira ang daloy ng hangin sa paligid ng dahil sa pag-ataking ito. Hindi rin naging mahina si Cedric na isa ng level 4 Martial Emperor. Kaya kahit na magharap pa sila sa mga sandaling ito, mapapatay pa rin siya ni Celine ng walang kahirap-hirap. Pero kasalukuyang abala si Celine,
kaya mayroon ng tsansa si Cedric na masugatan ito sa sandaling magtagumpay ang biglaan niyang pag-attack. Ikaw. Hindi inasahan ni Celine na gagamitin ni Cedric ang pagkakataong ito para atakihin siya ng biglaan. Dito na siya nakaramdam ng matinding pagkabahala at galit. Bakit ba pursigidong-pursigido ang isang ito? Kaamin niya lang sa kanyang pagkatalo pero nagawa pa rin itong atakihin si Celine. Dito na nagpapanik na itinaas ni Celine ang kanyang kamay para salagin ang pag-atake. Klang! Dito na direktang nagtama ang kanilang mga palad. Kahit na masyadong malayo ang agwat ng kanilang mga lakas, nagkaroon pa rin si Cedric ng oras para paghandaan ang kanyang pag-atake, habang si Celine naman ay nagulat ng husto ng salagin niya yon. Gumawa si Celine ng isang tahimik na ungol nang magtama ang kanilang mga palad at mapaatras ng ilang mga hakbang. Nasugatan siya ng husto sa pag-ataking iyon. Gusto mo na talagang mamatay. Nanlalamig na sinabi ni Celine habang tinitiis ang sakit mula sa kanyang sugat at ibinabalik ang pag-ataking iyon na tumama ng direkta sa dibdib ni Cedric. Gumawa si Cedric ng isang nakakaawang sigaw dahil hindi niya inasahan na magagawa pa ring tumayo ng diretsyo ni Celine matapos ng pag-ataking ginawa niya rito. Napatalsik ng 40 hanggang 50 metro si Cedric ng pag-ataking iyon ni Celine bago bumagsak ng malakas sa lupa. Wala nang kahit na sino ang nakakaalam kung buhay pa ba ang isang ito. Ikaw, tumingin si Celine sa bumagsak na si Cedric gamit ang namumutla niyang mukha. Kasalukuyan siyang nagagalit sa mga sandaling iyon. Nagawa niya lang labanan ang ilang daang tao, at tumugtog ng dalawang mga kanta na gumamit sa karamihan ng kanyang internal energy bago atakihin ng pasimple ni Cedric. Naramdaman niya ang mabilis na pagbagsak ng kanyang internal energy sa mga sandaling ito. Celine Main, hindi ko pa inaamin ang aking pagkatalo. Gusto kitang hamunin ngayon sa arena. Dito na naging arogante ang MG, Atao sa paligid noong malaman nilang sugatan na si Celine at hindi na makakalaban pa. Napuno ng pagkadismaya sa kanyang sarili si Celine habang napapakagat sa kanyang labi ng husto sa battle stage. Maaari kayang hindi na niya mailigtas pa ang kanyang disipulo. Honorable pianist, lalaban ka ba o hindi? Sumigaw ang lahat ng naghahamon kay Celine habang binubunot ang kani-kanilang mga espada. Napakagat naman sa labi ang nanginginig na si Celine. Nasugatan na siya ng husto sa biglaang pag-atake ni Cedric kanina, kaya wala na siyang sapat na lakas para harapin pa ang mga ito. At agad na makukuha ng mga ito ang karapatang kay Queenie, sa sandaling umalis siya sa battle stage. Sigurado siya na isasalang ng mga ito si Queenie sa isang kaldero para kunin ang elixir mula sa katawan nito. Honorable pianist, lalaban ka ba o hindi? Sisimulan na naming makipaglaban sa iyo ngayong hindi ka naman nagsasalita ng kahit na ano. Hinawakan ng mga challenger ang kani-kanilang mga saber at spear habang sumusugod papunta kay Celine. Natigilan doon ang nakatayong si Celine nang makita niyang papasugod ang mga ito sa kanya, lumapit ng lumapit ang mga dala nitong sandata sa kanyang katawan. Gusto na niyang umalis sa stage pero hindi niya ito magawa. Layuan niyo siya! Sa mga sandaling ito, isang sumasabog na sigaw ang nagmula sa ilalim ng stage. Iwinagayway ni Daryl ang hawak niyang Heavenly Halberd at lumipad papunta sa stage, lumapag ito sa tabi ni Celine. Sa mga sandaling ito, parang naging kidlat ang kanyang mga mata habang nanlalamig na tinitingnan ang kanyang paligid. Sush! Nanginig ang mga sumusugod na cultivator nang maramdaman nila ang walang katapusang nakamamatay na aura mula sa mga mata ni Daryl, dito na sila napaatras ng ilang beses. Naramdaman nila ang napakalakas na aurang nagmumula sa katawan ni Daryl. Halos balutin na nito ang buong stage na pumigil sa paghinga ng sinumang nasa loob nito. Napakalakas! Hindi nakatakatakang siya ang naging Secmaster ng Elysium Gate, nagawa rin ni Daryl na makipaglaban sa mga maharlika ng New World noong mga nakaraan niyang laban. Masyado siyang malakas. Dito na nagtinginan ang mga tao na nasa battle arena sa isa't isa. Walang nang kahit na sino sa kanila ang lumapit kina Celine at Daryl. Daryl! Kumislap ang mga mata ni Celine nang makita niya si Daryl sa kanyang harapan. Naantig ang kanyang puso nang nanghihina niyang sabihin na, ikaw. Isang salita pa lang ang kanyang nasasabi nang putulin ito ni Daryl, umalis ka na sa battle arena, dahan-dahang sinabi ni Daryl. Ako na ang magliligtas kay Queenie. Kahit na hindi naging kalakasan ang kanyang boses, naging determinado naman ito na hindi magagawang questionin ng kahit na sino. HMM.
Tumango naman si Selene at ngumiti habang nakakahinga ng maluwag sa kanyang dibdib. Daryl! Mabilis na lumipad si Watson at sumigaw ng, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tumingin ang lalaki sa kanyang paligid habang buong prinsipyong sinasabi na, hindi pa tapos ang tournament, kaya walang kahit na sino ang maaaring manggulo rito. Sinabi rin ng honorable pianist na umakyat ang sinumang naghahamon sa kanya sa stage nang magkakasama. Kaya bakit? Ngayong hindi na niya kaya pang lumaban ay hihingi na siya ng tulong sa iba. Mukhang hindi na ito tama. Nakangiting nagsalita rito si Watson. Tama, isa ito sa mga lihim na inutos ni Megan sa kanila. Wow! Dito na biglang nakisali ang mga tao sa paligid na gumamit ng nangakusang tono laban kay Daryl. Oo, kahit na ikaw pa ang Secmaster ng Elysium Gate, hindi mo po pwedeng baliin ang mga nilatag na rules ng ganoon-ganoon na lang. Mukhang masyado siyang nadala sa kagandahan ng honorable pianist, kaya nagawa niyang magpakabayani rito para mailigtas ang dehadong babae na iyon. Gagamitin siyempre ni Daryl ang kanyang katayuan bilang Secmaster ng Elysium Gate para makipaglokohan sa atin dito. Nagawa na niyang makipaglaban noon sa mga maharlika ng New World nang dahil sa kanilang prinsesa. Mabilis na kumalat ang balitang iyon sa buong Nine Mainlands noon. Walang tigil na nadyektyo sa paligid ang mga naging komento ng tao sa kanyang paligid pero hindi pa rin ito nagpansinin ni Daryl. Sush! Namula naman dito si Lily na nakatayo sa ilalim ng stage. Napahiya siya sa kanyang sarili sa mga sandaling ito. Walang kahit na sino ang makakatiis sa akusasyon ng mga ito laban sa kanilang mga asawa. Master Ralph. Nainis si Watson nang mapansin niyang hindi sila atrasan ni Daryl. Dito na niya tinawag si Master Ralph at sumigaw ng, ikaw ang host ng kompetisyong ito. Kaya sabihin mo sa amin kung nilalabag ba ni Daryl ang mga rules ng kompetisyong ito sa kanyang ginawa rito ngayon. Nagpakita naman si Master Ralph ng isang awkward at naguguluhang itsura sa kanyang mukha habang iniisip ang tungkol sa bagay na yon. Tama nga si Watson at ang kanyang mga kasama. Pero hindi niya pa rin magagawang bastusin si Daryl. Umalis ka na muna sa stage. Mahinang paalala ni Daryl kay Selene. Tumango naman si Selene at naglakad mababa sa stage. Naubos ang pasensya ng lahat kaya sinubukan na nilang pagtulong-tulungan ang sugatang si Selene. Pero agad silang tumigil nang dahil sa takot nila kay Daryl. Lumingon si Daryl kay Master Ralph nang makita niyang bumaba ng stage si Selene ng ligtas. Dito na niya sinabi na, Master Ralph, ang purpose ng tournament na ito ay ang paglalaban-laban ng mga fighter sa isa't isa, at hindi ang pagpatay ng kahit na sino sa sinumang fighter na naririto. Wala nang lakas ang honorable pianist para ipagpatuloy ang kanyang laban, kaya wala nang magiging saysay kung ipagpapatuloy pa rin natin ang kanilang laban. At ngayong nandito na ako para palitan siya, mayroon bang mali sa aking mga ginawa? Tumango si Master Ralph at mapait na sinabing, mayroon din namang punto si Master Darby. Dito na muling naging sarcastic si Watson. Napaka-interesante kung ganoon. Nagawa mong sumingit sa gitna ng tournament at ipakita na tama lang ang iyong mga ginawa sa aming lahat. At pagkatapos ay suminghal na siya kay Daryl habang sinasabi na, ngayong nandito ka para palitan si Selene, babaguhin na natin ang rules ng tournament na ito. Mula ngayon ay kinakailangan mo nang humarap sa tig-dalawang mga fighter. Mahiling kang maawa sa mga babae, hindi ba? Gusto mong maging bayani at iligtas ang mga ito. Kung ganoon ay bibigyan ka namin ng pagkakataon na gawin ito. Dito na tumango ang mga sumasangayon na cultivator sa paligid. Ngayong gusto nang makipaglaban ni Master Darby, makikipaglaro na lang kami sa kanya. Gamit ang kanyang lakas, masyadong magiging madali para rito ang pagharap sa tigdadalawang mga kalaban. Isa itong magandang suhestyon. Habang sinasabi ang mga bagay na yon, malisyosong kumislap ang mata ng lahat sa sobrang pagkasabi. Naging matagumpay ang paglaki ng Elysium Gate nitong mga nakaraang taon. Naging kilala sila sa buong Nine Mainlands. At ang Secmaster nitong si Daryl ay isa ring kilalang tao sa mundo ng cultivation. Isa na ring level 5 Martial Emperor si Daryl kaya alam ng lahat na hindi nila magagawang manalo rito kung lalabanan nila ito ng mag-isa. Pero magkakaroon sila ng pagkakataon sa sandaling labanan nila ito ng may kasama. Ngumiti naman si Daryl at nag-isip ng masyado nang walang hiya ang mga taong ito. Gusto nilang labanan ako ng may kasama.
Dito na umabante si Daryl at walang takot na tumingin kay Watson. Wala akong pakialam. Okay lang sakit kahit ilan pa kayong lumaban sa akin. Mayroon siyang White Lily Cold Flame, Rocky na isang Enchanted Beast at Heavenly Halberd. Kaya hindi magiging problema para sa kanya maging ang pagharap sa libu-libong mga cultivator. Hubby. Isang nababagabag na boses ang kanyang narinig mula sa ibaba ng stage, nagmula ito kay Lily. Dito na nag-cruise ang isa-zero niyang mga daliri, habang namamawis ang kanyang mga palad at napupuno ng pag-aalala at pagkabagabag ang kanyang mga mata. Huwag na huwag kang papayag sa gusto nilang mangyari, hubby. Gagawin ng mga ito ang lahat para lang makuha ang mga kayamanang iyon. Isa lang si Daryl kaya paano niya magagawang harapin ang lahat ng ito? Ang mga ito ay itinuturing ng malalakas na cultivator sa Nain Mainlands. Kasabay nito ang pagtingin ng husto ng nagme-meditate na si Celine, para bang sasabog na ang kanyang puso sa mga sandaling ito. Masyadong marami ang mga taong iyon. Magagawa pa rin kayang manalo ni Daryl laban sa mga ito. Nakaramdam ng init sa kanyang puso si Daryl nang makita niya ang pag-aalala sa mga mukha ni Lily at Celine. Tumango siya sa mga ito bago maglakad papunta sa battle arena. At pagkatapos ay agad niyang ginamit ang kanyang energy field. Tumingin siya sa kanyang paligid at sumigaw ng, magpunta na rito ang sinumang may gustong humamon sa akin. Hindi naging malakas ang kanyang boses pero napuno ito ng pride. Sush! Tumingin naman ang mga cultivator sa isa't isa, walang kahit na sino sa kanila ang nagawang sumagot kay Daryl. Kasabay nito ang paglalabas ng nakaupo sa ilalim ng battle stage na si Megan ng isang napakalakas na aura. Agad itong umangat habang nakatitig ang kanyang mga mata kay Daryl. Naririto ka na rin, Daryl. Ngiti ni Megan habang nakatingin kay Daryl at natutuwa sa kanyang mga naiisip. Hihintayin kong maubos ang iyong internal energy bago kita tapusin. Kailangan kong makuha ang karapatang kay Queenie anuman ang mangyari. Magkapatid kami at naririto kami para hamunin ka. Isang malakas na boses ang biglang narinig mula sa paligid na sundan ng paglalakad na ginawa ng dalawang maskuladong mga imahe ng tao papunta sa battle arena. Nakasuot ang dalawang ito ng magkaparehong mahaba at kulay itim na robe, nagkaroon din ng halos magkaparehong itsura ang dalawang ito. Pareho silang matangkad at matikas kung ikukumpara kay Daryl, nagmukha silang dalawang matatayog na bundok sa mata ng lahat. Mahahalata na kambal ang dalawang ito. Gasp! Napabuntong hininga rito ang natitigilang mga cultivator sa paligid. Ang magkapatid na topo. Nandito na ang magkapatid na topo, siguradong magiging maganda ang labang ito. Malakas ang magkapatid na ito, kaya nakasisiguro ako na magpapakita na ng pagkakamali si Daryl maya-maya lang. Tinatawag ang panganay sa magkapatid na Zeus, habang kumulos naman ang pangalan ng bunso sa kambal na ito. Pareho silang nagmula sa Northern Ice Fields ng Yellow Sea Continent na nakilala dahil sa nakamamatay nitong temperature. Hindi kailanman naging maganda ang environment sa lugar na yon. Ang sinumang lumaki roon ay nagkaroon ng malakas na katawan. At ang magkapatid na topo ay isa sa mga pinakamalalakas na tao sa lugar na yon. Pareho na silang level 5 martial emperor. Nagkaroon sila ng isang isip dahil sa pagiging kambal nilang dalawa, kaya hindi may imagine ng kahit na sino ang kanilang lakas sa sandaling magsanib puwersa ang dalawang ito. Buwisit, saan naman nagmula ang dalawang mga dambuhalang mangmang na ito? Napatigil ng isang beses sa pagtibok ang puso ni Daryl habang tinitingnan mula ulo hanggang paa ang magkapatid at kalmadong sinasabi na, hindi nyo pa magagawang pantayan ang lakas ko kaya mas maganda kung aalis na lang kayo sa battle stage. Parehong mga level 5 martial emperor ang magkapatid na ito. Pareho silang malakas pero hindi naman sila masyadong inisip ni Daryl. Ang lakas ng loob mong sabihin na hindi namin kapantay ang lakas mo, Daryl Darby. Gustong-gusto mo na sigurong mamatay. Masyadong malakas ang loob mo para sabihin ang lahat ng iyan. Humanda ka sa gagawin naming mga suntok sa'yo. Nakaramdam ng hinanakit ang magkapatid na topo. Magkasamang sumigaw ang galit na kambal habang magkatabing sumusugod papunta kay Daryl. Buzz! Halos magkasabay na sumuntok ang dalawa nang makalapit sila kay Daryl. Makikitang nakasuot ang mga ito ng isang espesyal na glove sa kanilang mga kamay. Nagliwanag ng kulay silver at nagmukhang mahiwaga ang glove na ito. Tama, ang silver gloves na ito ay ang sandatang ginagamit ng magkapatid na topo.
Gawa ang mga globe na ito sa 10,000-year frost iron ng Northern Ice Fields sa Yellow Sea Continent. Naglalaman ito ng napakalakas na puwersang nagmumula sa frost power. Ang lahat ng tatamaan ng globes na ito ay agad na naninigas at nagyelo sa sobrang lamig ng dahil sa puwersa ng frost power na nagmumula sa globes na suot ng magkapatid. Gasp! Napapigil hininga at nakaramdam ng matinding pagkasabik ang mga tao sa kanilang paligid. Dito na biglang sumabog ang kanilang tawanan. Nang ma-realize ni Daryl na gumagamit ang magkapatid na topo ng isang nakakatakot na puwersa sa nakamamatay nilang pag-atake, alam niyang hindi na niya ito magagawang mailagan pa. Hubby! Dito na nabahala ng husto si Lily. Susugod na sana siya sa battle arena, pero paano niya magagawang umabot para mailigtas ang kanyang asawang si Daryl? Pero nanatiling stable na parang bundok si Daryl. Hindi niya nagawang magpanik dito ng kahit kaunti. Nako. May kalakasan nga kayong dalawa, nagawa nyo akong masindak ng kaunti rito, ngiti ng nangaasar na si Daryl habang tinitingnan ang sumasabog na lakas ng frost power punch ng magkapatid. Dito na niya kalmadong ikinaway ang kanyang kamay kung saan lumabas ang isang kulay puting bola ng apoy na gumawa ng isang protective shield sa kanyang harapan. Ito ay walang iba kundi ang White Lily Cold Flame. Na-master na ng husto ang White Lily Cold Flame sa dinami-rami ng taon na ginamit niya ito, nagawa na niyang maabot ang pinakamataas na mastery ng kahit na sinong gumagamit ng apoy na ito. Bang! 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 Agad na tumama ang Frost Power Punch sa protective shield na ginawa ni Daryl at gumawa ng isang napakalakas na tunog. At pagkatapos ay agad ding itong nawala sa hangin. Hindi kompatible ang apoy at yelo sa isa't isa. Kaya kahit na gaano pa kalakas ang puwersa ng frost power, agad pa rin itong mawawala at hihina sa sandaling tumama ito sa White Lily Cold Flame. Ano? Paano niya ito nagawang salagin ng ganoon kadali? Natigilan dito ang lahat. Dito na naguluhan ang magkapatid na topo. Ano ang nangyari? Naging kapakipakinabang ang kanilang frost power sa lahat ng laban na kanilang pinagdaraanan. Siguradong mapapatay nila ang kanilang mga kalaban sa sandaling gamitin nila ito. Pero agad itong nawalan ng silbi noong gamitin nila ito ngayon kay Daryl. Hindi pa rin nila alam na hindi lang pagpigil sa ibang mga enchanted flames ang kakayahan ng White Lily Cold Flame ni Daryl dahil magagawa rin itong tapatan ng walang kahirap-hirap ang napakalamig na frost power. Dito nang umiti si Daryl at nakatinging sinabi sa magkapatid na topo na, "Sinabi ko na sa inyo, hindi nyo ako magagawang tapatan. Tapusin na natin ito ngayon." Dito na sumugod na parang isang multo si Daryl. Itinaas niya ang pareho niyang mga kamay at inatake ang magkapatid na topo. Tumingin naman ang magkapatid sa isa't isa, hindi na nagdalawang isip ang dalawang ito habang mabilis na itinataas ang kanilang kamay para salubungin ang pag-atakeng ginagawa ni Daryl. Isa lang ang kanilang isip kaya naisip nila na magagawa nilang salagin ang mga pag-atake ni Daryl. Pero nagkakamali sila sa bagay na ito. Bang! Bayolenteng nagtama ang talo sa kanilang mga pag-atake. Ito na ang sandali kung saan nagulat ang magkapatid na topo dahil nagawa na nilang ma-realize na kasing lawak na pala ng karagatan ang internal energy ni Daryl, isa itong hindi mapapantayan at walang katapusang internal energy. Paano naging ganito kalakas ang kanyang internal energy? Impossible. Pare-pareho lang silang mga level 5 Martial Emperor. Sa mga sandaling ito, hindi pa rin alam ng magkapatid na topo ang tungkol sa pagsasanay ni Daryl sa Pure Energy Scripture. Ito ang mas nagpalakas sa kanyang internal energy na humigit sa internal energy ng mga ka-level niyang cultivator. P50. Nagulat dito ang magkapatid na topo, hindi na nila ito magagawa pang labanan. Namutla ang kanilang mga mata habang nanginginig ang kanilang mga katawan. Napaatras silang dalawa ng magkasabay at malakas na dumura ng dugo sa kanilang mga bibig. At sa huli ay tuluyan nang bumagsak ang dalawa sa battle arena. Gasp! Namangharito ang lahat ng mga nanonood na cultivator sa paligid. Nanalo si Daryl. Hindi lang siya nanalo dahil nagawa niyang manalo ng walang kahirap-hirap. Tumingin ang lahat kay Daryl, hindi na nakapagsalita ang kanilang mga dila habang nagpapakita ng hindi makapaniwalang mga itsura. Dito na nabalot ng katahimikan ang lugar na ito. Kahit na hinid ganoon kahina ang lakas na ipinakita ni Daryl, masyado pa ring nakakagulat ang kinalabasan ng labang ito.
Parehong level 5 Martial Emperor ang magkapatid na topo. At magkasama itong lumaban kay Daryl pero nagawa pa rin nilang matalo ng walang kahirap-hirap dito. Buwisit! Nanalamig namang tinitigan ni Megan ang eksenang ito. Dito na siya tumayo habang ipinapakita ang masamang itsura ng maganda niyang mukha. Napayakap naman sa kanyang mga braso ang nanonood ding si Lily, agad na nagpakita ng pagkasabik ang kanyang mukha. Nanalo siya. Nanalo si Daryl sa dalawang malalakas na cultivator. Tumingin si Lily kay Daryl na nasa stage nang may tuwa at pagkasabik sa kanyang mukha. Ito ang kanyang asawa na isang kahanga-hangang lalaki. Ngumiti si Daryl at tumingin sa kanyang paligid. Dito na niya kalmadong sinabi na may gusto pa bang humamon sa akin. Dito na tumama ang kanyang mga mata kay Watson. Go! Agad namang napalunok ng husto si Watson habang agad na niyuyuko ang kanyang ulo. Hindi niya nagawang tumingin ng direkta kay Daryl. Maging ang mga tao sa paligid ay napatingin sa isa't isa habang nakakaramdam ng awkwardness sa kanilang mga sarili. Isa lang ang isip ng magkapatid na topo, pero hindi pa rin nila nagawang matalo si Daryl, kaya sino pa sa kanila ang may kakayahang humamon dito. Pero may ilan pa ring hindi natuwa rito. Ako. Ako rin. Gusto kong makita ang ipinagmamalaki mong mga teknike. Mayroong biglang sumigaw ng malakas habang tumatalon papasok sa battle arena. Pero walang kahirap-hirap nang natalo ni Daryl ang mga fighter na humamon sa kanya ng isang hingahan. Sa loob ng kalahating oras ay nagawang hamunin si Daryl ng ilang daang mga cultivator, pero wala pa rin kahit na sino ang nakatalo rito. Nagawa niyang matalo ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Bang! Tinamaan ng pag-atake ni Daryl ang dalawang mga cultivator na nakapagpatalsik sa mga ito sa malayo. Dito na niya pinagpag ng bahagya ang dumi sa kanyang katawan. Buong tindig siyang tumayo roon at nagsalita gamit ang nanlalamig niyang boses na narinig ng lahat. Sino pa ang may gustong humamon sa akin? Dito na nabalot ng katahimikan ang paligid. Marami pa rin ang mga cultivator na hindi natuwa sa mga nangyari, pero agad na nagbago ang kanilang isip nang ma-realize nila ang tila walang katapusang lakas ni Daryl. Hindi ito isang biro. Hindi talaga magagawang pantayan ng karamihan sa mga ito ang kanyang lakas, kaya sino pa ang magagawang humamon sa kanya? Mayroon pa bang may gustong humamon sa akin? Muling sigaw ni Daryl. Hindi naging malakas ang kanyang boses, pero naglabas ito ng isang invisible na pressure na naramdaman ng lahat. Wala pa rin kahit na sino ang sumasagot sa kanya. 3 beses pang sumigaw si Daryl. At noong wala nang sumasagot sa kanyang mga tawag, dito na lumingon si Daryl kay Master Ralph at nakangiting sabihin na, dahil wala nang may gustong humamon sa akin, Master Ralph, mukhang dapat nang magtapos ang tournament na ito, tama? Dito na nakahinga ng maluwag si Master Ralph. Nagpakita pa rin siya ng isang naguguluhang itsura sa kanyang mukha habang naglalakad papunta sa gitna ng battle arena, dahan-dahang sinasabi na, hindi na ako magtataka kung bakit itinuring na bayani ng World Universe si Master Darby. Nagawa niyang manalo gamit ang kanyang teknike. Dahil wala nang kahit na sino ang may gustong humamon sa kanya, natural lang na ang batang ito ay, sandali lang. Tatapusin na sana ni Master Ralph ang kanyang mga sinasabi nang marinig nila ang isang nanlalamig na boses. Dito na naglakad ang isang attractive na imahe ng tao papunta sa arena ng dahan-dahan. Nakasuot ito ng isang mahabang dress at may itsura na parang isang diwata. Nagpakita rin ang maselan niyang mukha ng isang hindi mapapantayan sa panlalamig na aura. Sino ang babaeng iyon? Siya ay walang iba kundi ang Sect Master ng IMI Sect at Alliance Master ng World Universe na si Megan Castello. Naglakad si Megan papunta sa battle arena ng dahan-dahan. Tumingin siya kay Daryl at nanlalamig na sinabing, sino ang nagsabi sa'yo na wala nang may gustong humamon sa'yo, Daryl? Wow! Dito na umingay ang mga cultivator sa paligid lalo na ang mga cultivator na nagmula sa World Universe. Nasabik silang lahat sa magiging laban na ito. Pumasok na rin sa stage si Alliance Master Castello. Lalaban na ba talaga siya sa pagkakataong ito? Napatingin silang lahat kay Megan. Agad na napalaki ng magandang hubog ng kanyang katawan na ipinakita ng suot niyang mahabang dress ang mga mata ng kalalakihan sa kanyang paligid. Hindi magawa ng karamihan sa mga lalaki na harapin ang panlalamig na nagmumula sa aura ni Megan. Masyado siyang malakas. Natural lang na maging malakas siya.
Siya ang Alliance Master ng World Universe. Narinig ko na isa ring dating Alliance Master si Daryl, kaya mukhang maglalaban sa pagkakataong ito ang dalawang mga Alliance Master ng World Universe. Masyadong maganda ang laban na ito. Walang tigil na nagbulungan ang mga tao sa paligid habang pinapanood ang kasalukuyang nangyayari sa gitna ng stage. Samantala, nagpakita naman ng pagkamalisyoso ang magandang mukha ng nasa gitna ng stage na si Megan, pero hindi pa rin ito nagpakita ng kahit na anong reaksyon mula sa kanyang mga naririnig o nakikita sa paligid. Megan! Simangot ni Daryl. Nang tingnan niya ito ng malapitan, napansin ni Daryl na mas gumanda ang katawan ngayon ni Megan, mas naging attractive na rin siya kung ikukumpara sa dating Megan na kanyang nakita. Pero agad na lumakas ang loob nito na gumawa ng hindi magagandang bagay mula noong maging sect master ng Emi sect si Megan. Hindi siya umakyat sa stage noong una dahil hinihintay niya ang huling sandali ng tournament. Daryl. Ngiti ni Megan. Ilabas mo na ang lahat ng kaya mo. Agad na tumaas ang kanyang mga ngiti nang sabihin niya ang mga bagay-an iyon. Hindi gumawa si Megan ng kahit na ano dahil hinintay niya ang pinakahuling sandali bago gumawa ng kanyang pagkilos. Nagawa ng pagdaanan ni Daryl ang ilang dosenang mga laban. Kahit na nagawa nitong talunin ang kanyang mga kalaban, ay nagawa pa rin niyang gumamit ng kanyang internal energy. Kaya noong hamunin siya ni Megan sa isang laban, siniguro niya na magagawa niyang kontrolin ang magiging takbo ng laban nila ni Daryl. Huminga ng malalim si Daryl bago kalmadong sabihin na, pinsan ko si Queenie, Megan. Kailangan ko siyang iligtas. Dapat lang na tumayo ako para sa kanya. Bumaba ka na dahil ayaw kitang labanan. Matagal nang nadidismaya sa babaeng iyon si Daryl. Kaya ayaw na niyang makipag-usap pa rito. Pinatay ni Megan ang kanyang hipag na si Adina Vega. Pero isa na siyang Alliance Master ng World Universe sa mga sandaling ito. Tahanan ni Daryl ang World Universe at nangangailangan ang kanilang mga cultivator ng isang pununo. Kaya ngayong nakita niya ang kakayahan ni Megan na pamunuan ang lahat ng sekta, mas pinili ni Daryl na huwag itong labanan. Sa bagay, wala na ang mga mahiwagang barrier na naghihiwalay sa Nine Mainland, kaya magagawa na ng ibang mga kontinente na sakupin ang World Universe anumang oras. At sa sandaling mawalan ito ng isang leader, siguradong magiging mahirap para sa World Universe na depensahan ang kanilang mga sarili laban sa ibang mga kontinente. Siyempre, hindi pa rin alam ni Daryl na ang rason kung bakit naging Alliance Master si Megan ng World Universe ay dahil sa paglason niya sa mga sect master ng iba't ibang mga sekta. Huwag ka nang magkunwari, Daryl. Naging kasing lamig ng yelo ang magandang mukha ni Megan. Suminghal siya habang tumatango kay Daryl. Ayaw mo akong labanan. Dahil ba nakikita mo rin na hindi mo ako mapapantayan, hindi ba? Buzz! Isang nakakatakot na aura ang lumabas sa katawan ni Megan na nagpatigas sa ereng dumadaloy sa kanilang paligid. Dito na biglang naramdaman ng mga tao sa paligid ng arena na para bang hindi sila makahinga ng dahil sa paninigas ng hangin na kanilang hinihingahan. Ano? Agad na nagbago ng husto ang itsura ni Daryl. Tumingin siya kay Megan at natulala ng husto sa mga sinabi nito. Naabot na niya ang Heaven Ascension level. Isa lang siyang Martial Emperor noong harapan nito ang nagwawalang kilin. Pero nagawa niyang tumungtong sa Heaven Ascension level sa loob ng isang iglap. Isang salita lang ang makakapaglarawan sa paglakas ng ganito kabilis, nakakatakot. Katsa! Habang iniisip ang tungkol sa bagay na yon, itinaas ni Daryl ang kanan niyang kamay. At pagkatapos marinig ang isang malutong na tunog, agad na lumutang ang kanyang Heavenly Halberd sa gitna ng ere bago ito saluhin ng mahigpit ng kaiyang mga kamay. Napasimangot si Megan nang tingnan niya ang Heavenly Halberd gamit ang nanlalamig niyang mga mata. Dito na mas tumindi ang galit at hinanakit sa kanyang dibdib. Hindi lang nagawang makuha ni Daryl ang Blood Battle 8 Direction Technique sa sinaunang libingan ni Lubu noon dahil nagawa rin niyang makuha ang Ultimate Grand Weapon ni Lubu. Halos mamatay na siya sa isang underground na kulungan sa loob ng sinaunang libingan noong subukan niyang kunin ang Blood Battle 8 Direction noon. Pero sinuwerte pa rin siya nang makuha niya ang Ultimate Technique na iniwan noon ni Zhang Ju sa kulungang iyon noon. Habang iniisip ang tungkol sa bagay na yon, tumitig si Megan kay Daryl at hindi na nagsalita pa. Binaliktad niya ang kanyang wrist at hinawakan ng maigi ang isang mahabang espada bago sumugod ng direkta kay Daryl. Sush!
Hindi na nagdalawang isip pa si Daryl. Lumipad siya sa kalangitan at mabagsik na nilabanan si Megan. Pinanood ang eksenang ito ng lahat sa kanilang paligid. Hindi nila siyempre tiningnan si Daryl dahil mas interesado sila sa Alliance Master na si Megan. Sa mga sandaling ito, naglaban ang dalawa sa gitna ng ere. Walang tigil na nagpabalik-balik ang perpektong katawan ni Megan na nakapagpalaki ng husto sa mga mata ng kalalakihan sa ibaba ng arena. Kahit nagawa na ni Megan na makatungtong sa Heaven Ascension level nang makipaglaban siya sa level 5 Martial Emperor na si Daryl, mayroon pa rin itong White Lily Cold Flame at Pure Energy. Kaya hindi pa rin magagawang talunin ni Megan si Daryl nang umabot na sa kalahating oras ang tagal kanilang laban. Dito na bahagyang nabagabag si Megan. Sumigaw siya ng, "Hindi lang si Queenie ang kukunin ko sa araw na ito, Daryl. Dahil ipapaalam ko sa iyo na ibabalik ko ng ilang beses ang pagtratong ginawa mo sa akin noon." Buzz! Dito na biglang nanigas ang hangin sa paligid ni Megan. Kasabay nito ang paglabas ng isang nagwawala at nakakatakot na puwersa sa kanyang katawan. Heaven Turning Palm. Nanlalamig na binanggit ni Megan ang mga salitang iyon. At pagkatapos ng ilang segundo ay agad na nagdilim ang kalangitan sa kanilang paligid. Nagawa ng teknike na itong kontrolin ang panahon. Walang tigil na nagbago at nagpatong ang mga kamay ni Megan. Parang isang diwata na lumipad ang kanyang imahe sa gitna ng mga ulap. Natuwa ng husto ang sinumang nakakita rito. Pero naglabas din ito ng isang nakakatakot na puwersa ng aura. Ano ang sinusubukang gawin ng babaeng ito? Anong klase ng teknike ang isang ito? Napakalaks ng aurang nilalabas niya. Sa mga sandaling ito, marami ang tumingin sa itaas at napansin si Megan sa gitna ng mga ulap. Dito na sila nagulat sa kanilang nakita. Buwisit! Simangot ni Daryl, nagulat din siya sa kanyang sarili sa mga sandaling ito. Ano ang teknike na ito? Mukhang hindi naman ito ang ultimate teknike ng IMI. Kailan pa nagawang matutunan ni Megan ang isang napakalakas na teknike na kagaya nito? Tama si Daryl sa kanyang iniisip. Ang Heaven Turning Palm na ginawa ni Megan ay isa sa mga ultimate teknike ng Immortal Pure Scripture. Mayroong 3 uri ang mga malalakas na ultimate teknike sa manual na ito at isa lang ang Heaven Turning Palm sa mga ito. Ito ang unang beses na ginamit ito ni Megan, kaya hindi ito nagawang makilala ng kahit na sino. Agad na kumapal ang mga ulap sa kalangitan na naging mapanindak at malakas para sa mata ng kahit na sino. Sa mga sandaling iyon, nakarating na sa isang nakaset na limit ang puwersang naipon sa paligid ng katawan ni Megan. Dito na parang kidlat na lumipad ang kanyang katawan papunta kay Daryl. Agad na nagalala ang lahat ng cultivator para kay Daryl sa kanilang mga sarili. Pero hindi pa rin dito nagpanik si Daryl. Huminga siya ng malalim habang hinahawakan ng husto ang kanyang heavenly halberd bago ilabas ang kanyang internal energy. Dito na nabuo ang isang nakakatakot na puwersa sa paligid ng kanyang katawan. Tumitig si Daryl sa sumusugod na si Megan papunta sa kanya, at nanlalamig na sumigaw ng Blood Battle 8 Directions. Bang! Isang kulay dugong liwanag ang biglang sumabog mula sa heavenly halberd na hawak ni Daryl, at sa loob ng isang iglap ay naging kulay dugo ang buong kalangitan sa ibabaw ng Skyway Fountain Sect. Ang Blood Battle 8 Direction ay ang ultimate teknike na ginamit ni Lubu nang sakupin niya ang mundo. Gamit ang kaunting tulong mula sa kanyang heavenly halberd, nagawa pang lumakas nito ng ilan pang beses na siguradong tatakot sa sinumang makakakita rito. Bang! Sa loob ng isang iglap ay direktang nagsagupaan ang katawan ni Daryl at Megan. Dito na biglang narinig ang isang napakalakas na tunog na nagpayanig sa bundok na kanilang kinatatayuan. At pagkatapos ay agad na nabalot ng makapal na ulos ang buong battle arena. Nakaramdam ng goosebumps ang mga nanonood na cultivator sa paligid. Ito na nga siguro ang pinaka-nakakagulat na laban sa buong siglo. Nabalot ng alikabok at usok ang kalangitan, nakikita ng lahat. Gumawa sina Daryl at Megan ng isang tahimik na pagungol ng magkasabay. Pareho silang napaatras nang tamaan sila ng isang napakalakas na aura sa gitna ng ere. Mahahalata na walang kahit na sino sa kanila ang lumamang sa pag-ataking iyon. Pero nagulat dito ng husto si Megan. Namutla ang kanyang mukha habang nanginginig ang kanyang katawan. Nasa Heaven Ascension level na kasi ang kasalukuyan niyang lakas.
Mula noong maging Alliance Master siya ng World Universe matapos niyang lasunin ang lahat ng mga Sect Master. Marami sa mga ito ang nagbigay sa kanya ng iba't ibang mga elixir para pasiyahin ang kanyang loob. Sa mga sandaling iyon, ang Heaven Ascension level na kasalukuyang lakas ni Megan ay isa na sa pinakamalakakas sa buong Nine Mainland, habang si Daryl naman ay isa lang level 5 na Martial Emperor. Ginamit na niya ang buo niyang lakas nang gawin niya ang Heaven Turning Palm para lang matapatan ang lakas ni Daryl. Sa mga sandaling iyon ay hindi pa alam ni Megan na nagawang magpalakas ni Daryl gamit ang Pure Energy Scripture, kaya ito nagkaroon ng napakalakas na internal energy. Kaya kahit na mas naging mababa ang level nito sa kanya, ay magagawa pa rin siya nitong labanan. Sa mga sandaling iyon, sinubukan ni Daryl na idiretso ang kanyang tindig sa gitna ng ere habang nakatitig na sinasabi kay Megan na, "Hindi mo ako magagawang pantayan, Megan, kaya sumuko ka na lang." Naging kalmadi ang tono ni Daryl na hindi nahaluan ng kahit na anong emosyon. Pero nagawa pa rin niyang maguluhan ng kaunti sa kanyang sarili. Tama, ayaw niyang labanan hanggang kamatayan si Megan. Kahit na kinamumuhian ni Daryl si Megan, alam niya na isa pa rin itong mahusay na Alliance Master. Kaya sa sandaling masugatan niya ito ng malubha ngayong araw, siguradong hihina ng husto ang kakayahan ng World Universe na depensahan ang kanilang sarili. Dito na darating magkakasunod na problema sa kanila. Sa bagay, isa ang World Universe sa mahihinang mga kontinente sa Nine Mainland. Palagi itong binabantayan ng husto ng ibang mga kontinente. Kaya isa ng magandang senyales ang pagiging Alliance Master ni Megan na siyang namuno sa World Universe. Suminghal naman dito si Megan. Napuno ng pagkamalisyoso ang attractive nitong mga mata habang sinasabi na, "Bakit naman ako susuko? Bakit naman ako makikinig sa iyo?" Dito na nanlamig ang tingin ni Megan. At ako rin ang Alliance Master ng World Universe. Isa lang sa mga sekta ng World Universe ang Elysium Gate, kaya dapat lang na sumunod ka sa akin. At ngayon ay inuutusan kitang lumuhod sa aking harapan at sumuko sa labang ito. Dahil kung hindi ay matitikman mo ang magiging kapalit ng iyong pambabasto sa akin. Kasalukuyang pa ring nasa gitna ng ere si Megan nang sabihin niya ito. Nagmukha itong isang kalmadong diwata na nakatingin kay Daryl. Kahit na nagkaroon ng matinding lakas si Daryl, hindi pa rin niya ginagamit ang nakamamatay niyang mga teknik. Dito na agad na sumali sa usapan sina Watson kasama ng iba pang mga cultivator ng World Universe. Oo nga, Daryl. Nasa ilalim ng World Universe ang Elysium Gate, kaya dapat lang nasundin mo ang mga utos ng Alliance Master netting si Megan Castello. Ang lakas ng loob mong labanan ang Alliance Master. Gusto mo na bang mabura ng tuluyan sa kasaysayan ang Elysium Gate mo? Ngayong inutusan ka na ng Alliance Master na sumuko, ang lakas ng loob mo kung susuwayin mo pa rin ito. Palaging sumusunod sina Watson at ang kanyang mga tauhan sa pinakamalakas na kultivator sa kanila. Gagawin nila ang lahat para papurihan at sundin si Megan. Ito na ang tamang pagkakataon para gawin nila ito, kaya agad nilang minaliit si Daryl. Ang mga mangmang na ito. Singhal ng hindi nagsasalitang si Daryl. Huminga ng malalim si Daryl bago tumingin kay Megan, at tahimik na sabihin, "Ngayong gusto mong lumaban para manalo, ipagpatuloy na natin ito." "Walang problema." Ngiti ni Megan. "Binigyan na kita ng pagkakataong sumuko, pero hindi mo pa rin ito kinuha. Huwag mo sanang pagsisihan ang ginawa mong ito." Itinaas ni Megan ang kanyang kamay kung saan lumabas ang isang napakalakas na urang sumugod papunta kay Daryl. Nagbuntong hininga si Daryl pero hindi pa rin siya nagdalawang isip. Mabilis siyang lumipad para harapin ang pag-ataking ito. Sa loob ng isang iglap ay agad na nagsimula sa isang matinding laban sina Daryl at Megan sa loob ng 1-0 pang minuto. Kahit na nagmukhang magkapantay ang lakas ng dalawang ito, mayroon pa ring White Lily Cold Flame at Enchanted Beast na Rocky si Daryl na hindi pa niya pinapakawalan. May kakayahan siyang sugatan ng husto si Megan sa laban nilang ito, pero pinigilan pa rin niya ang kanyang sarili. Si Megan ang Alliance Master ng World Universe. Mawawalan na ng leader ang World Universe sa sandaling saktan niya ito. Pero hindi pa rin pinigilan ni Megan ang kanyang sarili, pero nagawa pa ring salagi ni Daryl ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Nabahala ng husto si Megan nang ma-realize niya na hindi niya magawang talunin si Daryl. "Daryl!" Ngumiti si Megan at tumingin kay Daryl. Sinabi nito na, "Hindi talaga kita maintindihan.
Nakakulong pa rin ang mga kinakapatid at ang pamilya Carter sa kulungan ng New World, kasalukuyan silang tinotorture ngayon hanggang sa kanilang kamatayan. Pero hindi ka pa rin nagpunta roon para iligtas sila. Mayroon ka pang oras para pumunta roon at kunin ang kayamanan ng Skyway Fountain. Sinabi ni Meghan ang lahat ng ito para i-distract si Daryl. Dito na niya itinaas ang kanyang mga kamay para muling atakihin si Daryl habang sinasabi na, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isa pang bagay. Nitong mga nakaraang araw ay nagawa ko nang tapusin ang lahat ng malapit SIO sa World Universe. Ang mga disipulo ng iyong Elysium Gate, kasama nina Felix Blakely, Samson Facey, at iba mo pang mga kaibigan, kasalukuyan na rin silang nakakulong ngayon. Tama. Ginawa ni Meghan ang lahat ng ito para guluhin ang isip ni Daryl. Sa sandaling maglaban ng mga cultivator, kinakailangan nilang kontrolin ang kanilang mga emosyon. Dahil agad silang malalamangan ng kanilang mga kalaban sa sandaling maapektuhan sila ng kanilang mga emosyon. Ito ang gagamiting pagkakataon ng kanilang mga kalaban para umatake. Hindi matalo-talo ni Meghan si Daryl, kaya agad niya itong naisip nang simulan nila ang matinding laban na iyon. Ano? Natigilan dito si Daryl. Dito na niya nagugulat at nagagalit na tiningnan si Meghan. Masyadong malakas ang loob ng babaeng gito. Nagawa niyang iligpit ang mga tao at sektang malapit sa kanya nang dahil sa hinanakit niya kay Daryl. Ito ang mga taong naniniwala na tama ang kanilang mga ginagawa habang winawasak ang kampo ng kadiliman at nagpapakalat ng kabutihan sa mundo. Habang mas iniisip ni Daryl ang tungkol sa bagay na yon ay mas tumindi ng tumindi ang galit na kanyang nararamdaman. Sa mga sandaling yon, hindi pa rin alam ni Daryl na gusto lang siyang guluhin ni Meghan. Hindi na niya magawa pang kumalma sa mga kalokohang ginagawa nito. Sush! Ngumiti si Meghan nang makita niya ang galit na itsura ni Daryl, nagawa na niyang guluhin ang isipan ni Daryl. At pagkatapos ay ibinaliktan niya ang kanyang wrist kung saan nagpakita ang isang transparent at gawa sa jade na flute sa kanyang kamay. Ito ang jade fairy flute na kanyang nakuha ilang araw na ang nakalilipas. Nilagay niya ang flute sa mapula niyang mga dahan-dahan niya itong inihipan. Dito na najekto ang malinaw na tunog sa buong area. Buzz! Nang tumunog ang flute ni Meghan, isang malakas na puwersa ng enerhiya ang lumabas mula sa Jade Fairy Flute at mabilis na kumalat sa area. Nabalot ng malalakas at hindi nakikitang shockwave ang kalangitan sa ibabaw ng Skyway Fountain insect. Gasp! Agad na nagbago ang mukha ng mga tao sa paligid nang maramdaman nila ang puwersang iyon, agad silang napatakip sa kanilang mga tainga. Pero masyadong malakas ang puwersa mula sa flute na iyon. Ang lahat ng nakarinig dito ay agad na nahilo at hindi nakatayo ng maayos. Hindi lang iyon dahil naramdaman din ng lahat na parabang pinipigilan nito ang kanilang mga internal energy. Buzz! Nanginig si Daryl nang marinig niya ang tunog ng flute na iyon. Naguluhan ang kanyang isip habang nakakaramdam ng pagkahilo at nadidisorient sa kanyang paligid. Kasabay nito ang matinding pagkagulat na naramdaman ni Daryl. Alam na niyang hindi basta-basta ang flute na ito ni Meghan. Natigilan siya nang maramdaman niya ang lakas nito. Naramdaman ni Daryl na mas mahina lang ng kaunti ang lakas ng Jade Fairy Flute sa Fuxi piano ni Celine, pero isa pa rin itong grand weapon. Saan nakuha ni Meghan ang ganitong klase ng sandata? Tanggapin mo na ang pagkatalo mo, Daryl. Bahagyang ngumiti rito si Meghan. Naramdaman niya na naapektuhan si Daryl ng tunog na nagmula sa kanyang flute. Dumating na rin ang pagkakataong pinakahihintay niya. Buzz! Hindi na nagdalawang isip pa si Meghan. Lumingon siya sa gitna ng ere at parang diwatang itinaas ang kanyang kamay para atakihin si Daryl. Gumamit ang pag-atake niyang ito ng 9 na level ng kanyang internal energy, walang kahirap-hirap nitong nasira ang daloy ng hangin sa lugar na madaanan nito. Gasp! Nagalala ang mga tao sa paligid kay Daryl. Kasabay nito ang pagsigaw ni Zurong Lily at ng iba pang mga kaibigan ni Daryl. Mag-iingat ka, hubby! Mag-ingat ka, Kuya Daryl! Gustong-gusto nang sumugod ni Zurong para tulungan si Daryl. Pero naubos na ang kanyang internal energy kaya hindi na niya ito maaabutan pa. Kinuha ng pag-ataking ito ang spiritual aura ng langit at lupa bago maging isang bagyong gawa sa enerhiya. Agad itong nagpakita sa harapan ni Daryl.
Kasalukuyan pang nasa ilalim ng impluensya ng Jade Flute si Daryl na nahihilo sa kanyang kinatatayuan. Hindi na siya nakapag-react pa sa tamang oras para sa pag-ataking ito. Bang! Sa loob ng isang iglap, tinamaan si Daryl ng ataking ginawa ni Megan. Nanginig si Daryl at dumura ng sariwang dugo bago tumalsik patalikod. P50! Malakas na dumura si Daryl ng dugo. Naramdaman niya rin na parabang nadurog na ang kanyang mga lamang loob. Malakas siyang tumalsik bago tumama ang kanyang katawan sa ilang mga batong poste at humampas ng malakas sa lupa. Sush! Namutla rito ang mukha ni Daryl. Tiningnan siya si Megan nang may kasamang galit at pagsisisi. Kahit na gamitin pa ni Megan ang kanyang Jade Fairy Flute, hindi pa rin ito magagawang tapatan ang kanyang lakas. Natalo lang siya nito nang dahil sa impormasyon na kanyang ibinigay tungkol sa kaibigan niyang si Felix Blakely at sa iba pa niyang mga kaibigan. Ito ang bagay na gumulo sa kanyang isipan. Wow! Natigilan na rito ang mga cultivator sa kanilang paligid. Hindi nakataka-taka kung bakit si Megan ang Alliance Master ng World Universe. Nagawa nitong matalo maging ang kilalang si Daryl Darby. Masyado na siyang malakas. Sa kabilang banda ng battle arena makikita ang walang magawang sina Zurong Selene at iba pang mga kaibigan ni Daryl. Inakala nilang magagawa ni Daryl na manalo sa laban nilang iyon, pero sa huli ay natalo pa rin ito kay Megan. Kasama sa mga nanonood na cultivator, sina David Farrell at iba pang mga miyembro ng Mouse Sect. Mukhang naguluhan din ang mga ito. Inisip niya na mapapakinabangan nila si Daryl kung susundan nila ito sa Middle Terra. Pero mukhang hindi umayon sa kanilang plano ang lahat, natalo ni Megan si Daryl. Huminga ng malalim si David. Tumingin ito kay Megan habang lumilipad sa gitna ng ere, dito nakakaibang kuminang ang kanyang mga mata. Dito na inutusan ni David ang kanyang mga tauhan ng halika na. At palihim na pinangunahan ang mga ito palabas na arena. Isa ng experienced na cultivator si David. Nakita niya na may hinanakit sa isa't isa sina Megan at Daryl at nagawa nitong matalo si Daryl ng husto sa labang iyon. Kaya siguradong hindi na palalampasin ni Megan ang pagkakataong ito para makaganti kay Daryl at sa kanyang mga kasama na kasalukuyang nasa lugar na ito. Sa bagay narito siya ngayon kasama ni Daryl kaya mas maigi kung mauuna na silang tumakas. Nagkaroon ng mainit na talakayan ang mga cultivator sa paligid, maging si Watson at ang kanyang mga tauhan. Nasasabik na sumigaw ang mga ito habang pinupuri ang nanalong si Megan. Napakagaling mo talaga, Alliance Master. Siyempre, kakailanganin ka pa po naming para lumaban para sa World Universe. Siyempre naman. Hindi lang naging maganda ang ating Alliance Master dahil nagkaroon din ito ng napakatinding lakas. Kaya paano siya magagawang pantayan ni Daryl? Ngumiti rito si Megan. Pumagaspas ang mahaba niyang dress sa gitna ng era habang bumababa siya sa lupa. Daryl, kakaibang ngumiti si Megan kay Daryl. Mayroon ka pa bang gustong sabihin? Bahagyang ngumiti rito si Daryl pero hindi na siya sumagot pa. Malinaw na makikita ang pamumutla ng kanyang mukha. Malaking bahagi ng internal energy ang nawala sa kanya noong gawin niya ang Blood Battle 8 Directions. Maliban pa ito sa pag-ataking ginawa ni Megan sa kanya. Masyado na siyang nanghihina sa mga sandaling ito kaya hindi na siya makakapagsalita pa. Nakaramdam ng matinding galit sa kanyang puso si Daryl sa mga sandaling iyon. Natalo siya at naisahan ng kanyang kalaban. Nagawa niya nga talagang i-underestimate ang nakalaban niyang si Megan. Dahil hindi na sumasagot si Daryl, suminghal si Megan habang lumilingon at sinasabi kay Master Ralph na mukhang final na ang resulta ng tournament na ito. Maaari mo na itong i-anunsyo. Hindi naging malakas ang kanyang boses pero naging mapilit at hindi makukwestiyon ng kahit na sino ang tono nito. Tumango si Master Ralph bago dahan-dahang maglakad papunta sa stage. Tiningnan niya ang kanyang paligid at sinabing, ang Alliance Master ng World Universe ang nanalo sa tournament na ito gamit ang kamangha-mangha niyang lakas. Ang karapatan para sa babaeng ito ay mapupunta na sa kanya. Tumingin ang lahat sa isa't isa. Mukhang nasabik ang mga ito pero walang kahit na sino sa kanila ang tumutol sa naging desisyon ng host. Masyadong naging malakas si Megan dahil nagawa nitong matalo maging ang kilalang si Daryl. Sino pa nga ba ang maglalakas loob na harapin siya? Hubby.
Hindi na nakapagpigil pa ang nasa ibabang stage na si Lily sa mga sandaling ito. Agad siyang sumugod para yakapin si Daryl habang umiiyak na sinasabing, "Ok ka lang ba, hubby? Ok ka lang ba?" Mahigpit na niyakap ni Lily si Daryl, dito na walang tigil na tumulo ang kanyang luha habang nakakaramdam ng sakit sa kanyang puso. At pagkatapos ay biglang sumigaw si Lily kay Megan. "Sumusobra ka na, Megan. Isa lang itong tournament. Paano mo nagawang saktan ng ganito ang kalaban mo?" Dating magkaibigan sina Megan at Daryl noon. Sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin alam ni Lily ang mga bagay na nangyari noong malayo siya kay Daryl. Hindi na ito ang kilala niyang si Megan na isang mabait na pulis sa Donghai City. Galit na tiningnan ni Megan si Lily, masyadong malakas ang loob ng pangit na babaeng yan. Wala na siyang panahon para sagutin ito. Dito na siya lumingon at nanalamig na magutos kay Watson ng, "Dakipin mo ang isang yan." Dito na tumama ang mga mata ni Megan kina Celine at Zurong na malapit dito. "Itali mo na rin ang lahat ng malalapit na tao kay Daryl." "Opo, Alliance Master." Sagot ni Watson at ng kanyang mga kasama bago agad na sumugod para hulihin sina Celine at Zurong. "Megan." Nagulat at nagalit ng husto si Daryl dito. Pero tanging pangalan lang ni Megan ang kanyang naisigaw noong putulin ni Megan ang kanyang pagsasalita. "Daryl!" Ngumingiting sinabi ni Megan. Nagpakita ito ng kakaibang ngiti sa kanyang mukha. "Sinabi ko na sa iyo kanina na pagsisisihan mo ang hindi mo pagluhod at pagsuko sa akin kanina." "Wow!" Dito na umingay ang lahat sa paligid. Ano ang nangyari? Hindi lang pala ito tungkol sa tournament. Nanalo na siya kaya bakit niya pa hinuli ang mga yon? Hindi nagpakita ng kahit anong reaksyon ang magandang mukha ni Megan. Tiningnan niya ang kanyang paligid at kalmadong sinabi na, "Kayong lahat, tapos na ang tournament. Isa na ito ngayong personal na paghaharap namin ni Daryl. Huwag na huwag niyong pakikialaman ang aking mga ginagawa kung ayaw niyong mapasok sa isang malaking gulo." Nanatiling tahimik ang mga cultivator na hindi natuwa sa mga ginawang ito ni Megan. Dahil isa na itong personal na bagay, hindi na nila ito dapat pang pakialaman. Sa mga sandaling yon, hindi na magagawa pang lumaban ni Celine sa ganoon karaming mga kalaban. Nagawa na siyang maitali ng mga ito, nasugatan na siya ng husto noong atakihin siya ni Cedric kanina. Kaya hindi na niya matapatan ang lakas ni Watson at ng mga tauhan nito. Nagalit naman ng husto si Zurong na nasa isang tabi. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para labanan ang mga ito. "Walang awa kang hayop ka. Tatandaan ko ang araw na ito." Tumitig si Zurong kay Megan sa mga sandaling ito. At pagkatapos ay agad na sumabog ang kanyang internal energy sa sinumang sumugod sa kanya. Bang! 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 Kahit na nasugatan ng husto si Zurong, nagawa na itong mabuhay ng ilang libong taon. Masyadong nakakatakot ang puwersa ng apoy na kanyang nilabas. Hindi siya nagawang hawakan ni Watson at ng mga kasama nito nang dahil dito, kaya agad nila itong iniwasan. Ayaw nang makipaglaban pa ni Zurong kaya agad siyang lumingon at tumakas pababa ng bundok. Mainitin ang kanyang ulo, kaya ayaw na ayaw niyang tumakbo sa mga ganitong pagkakataon. Pero wala na siyang magagawa pa na kahit ano. Wala na siyang kakampi, habang si Megan ay mayroon ding grand weapon na pwede pa nitong magamit laban sa kanya. Masyado itong malakas. Nagawa rin siyang atakihin ito nang walang kamuang-muang kaya hindi pa tuluyang bumabalik ang dati niyang lakas. Siguradong kamatayan lang ang kahahantungan niya kung pipilitin niya pa ring makipaglaban sa mga ito. Gusto mong tumakas? Nabalot ng tawanan ang mga tao sa paligid. Dito na naging agresibo sina Watson at ang kanyang mga kasama. Suminghal ito at nagsimulang humabol kay Zurong. Hindi niyo na siya kailangan pang habulin. Dito na niya tinuro si Daryl at ang mga kasama nito. Itali niyo sila at dalhin pababa ng bundok. Nang sabihin niya iyon, tiningnan ni Megan ang walang malay na si Queenie, nang may matinding pananabik sa kanyang puso. Napasakamay na niya si Queenie. Kaya ang pinakaimportanteng bagay na kailangan niyang gawin ay ang paglalagay dito sa isang kaldero para makagawa ng isang panibagong elixir na kanyang magagamit. Hindi na niya kailangan pang magaksaya ng oras sa tumakas na si Zurong. Agad na tumigil sa paghabol si Watson at ang kanyang mga kasama nang marinig nila ang mga utos ni Megan, hindi na nila hinabol pa si Zurong. Thud. Thud. Thud.
Dito na naglakad paabante si Watson para suntukin sina Celine, Queenie at Daryl para selyuhan ang mga acupoint nito. Kahit na nanghihina ang tatlong ito, mga cultivator pa rin sila. Para ito sa kanilang kaligtasan. Mas makakasiguro sila kung siselyuhan nila ang mga acupoint ng mga ito. Buwisit, paano naging ganito kapangit ang babaeng ito? Nang maglakad siya papunta kay Lily, agad na napatigil sa kanyang paghina si Watson, nainis niya itong tiningnan. Napakababaero talaga ni Daryl. Hindi niya pinatawad kahit ang pangit na ito. Habang iniisip ang tungkol sa bagay na ito, ikinaway ni Watson ang kanyang mga kamay at inutusan ang kanyang mga tauhan na, italinan niyo ang babaeng ito. Masyadong pangit ang isang ito kaya naramdaman niya na parang minalas siya noong makita niya si Lily. Ayaw siyang lapitan ni Watson, paano pa kaya ang pagsiselyo sa mga acupoint nito? Wala rin kahit na anong internal energy ang pangit na babaeng ito kaya hindi ito nagbigay ng kahit na anong banta sa kanila. Hindi na naging importante kung selyado ba ang mga acupoint nito o hindi. Master Ralph. Nakangiting tingin ni Megan kay Master Ralph. Dito na nagtatapos ang araw na ito. Sasalubungin namin kayo ng buong puso sa sandaling bumisita kayo sa World Universe. Sumasapit na ang dilim kaya hindi ko na kayo abalahin pa. Magkita na lang tayo sa susunod. Naging magalang at superior ang tonong ginamit ni Megan. Dito na ikinaway ni Megan ang kanyang mga kamay, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na buhatin si Daryl, ang mga kasama nito pababa ng bundok. Natitigilan namang tumayo ang ibang mga cultivator sa kanilang pwesto, pinanood nila ang pag-alis ni Megan, kasama ng mga tauhan nito. Walang sinuman sa kanila ang pumigil sa kanila. Kahit na isang babae si Megan, mayroon pa rin itong lakas na nasa Heaven Ascension level. Mayroon din itong Grand Weapon Flute, kaya ang sinumang pipigil sa kanya, ay naghahanap lang ng kanilang ikamamatay. Nang makaalis si Megan sa Skyway Fountain Sec Mountain, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin si Daryl, ang mga kasama nito sa World Universe. Hindi nagtagal ay sumapit na rin ang dilim. Kanina pa sila naglalakad. At ngayong sumapit na ang dilim, inutusan ni Megan ang kanyang mga tauhan na huminto, at maghanap ng isang abandonadong bahay na kanilang mapagpapahingahan. Nakatago ang bagay na ito sa gitna ng mga bundok at burol. Isa itong dating kampo ng isang grupo ng mga bandido na gumala-gala sa lugar na ito. Hindi nagtagal ay nasira na rin ang kanilang kampo kaya wala nang nagawa ang mga ito kundi abandonahin ang cottage na nakita ng grupo ni Megan. Kahit na may kaliitan ang cottage na ito, mukhang kumpleto naman ito sa gamit. Hindi lang ito naging isang lugar para maging pahingahan dahil mayroon din itong isang kulungan na gawa sa bato sa loob. Kaya natural lang na ikulong nila sina Daryl, Celine, Queenie, at iba pa sa kulungang iyon. Squeak! Nang may lagay sila sa kani-kanilang mga selda, narinig ni Daryl ang dahan-dahang pagbubukas ng pinto sa kanyang selda. Isang babae ang dahan-dahang naglakad papasok dito. Nagpakita ng inis at pagkamalisyoso ang maganda nitong mukha. Ito ay walang iba kundi si Megan. Sinundan naman ni Kent Howe si Megan, habang nagpapakita ng argwanteng kilos sa harapan ni Daryl. Daryl! Nare-relax na sinabi ni Megan, inasahan mo ba na mapapasakamay din kita balang araw? Tiningnan ito mula ulo hanggang paa sina Celine at Queenie nang sabihin niya ito, nanlamig at walang kinatakutan ang kanyang mga mata. Megan! Huminga ng malalim si Daryl habang tinitiis ang sakit na kanyang nararamdaman. Dito na niya sinabing, huwag mo na silang idamay sa sama ng loob mo sa akin. Iwan mo na ako rito. Gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin sa akin, pero pakawalan mo na si Lily. Dito na seryoso at nahihirapang tiningnan ni Daryl si Megan. Alam niyang ginagawa ito ni Megan para makapaghiganti sa kanya. Pero walang kahit na anong kinalaman sina Lily, Celine, at iba pa sa bagay na ito. Suminghal naman dito si Megan. Nanlamig ng husto ang maganda niyang mukha pero hindi na niya nagawa pang sumagot sa mga sinabi ni Daryl. Daryl! Dito na humakbang paabante si Kent bago malisyosong tingnan si Daryl. Sarcastic itong suminghal ng, anong karapatan mo para magbigay ng mga kondisyon kay Meg, Master Costello? Isa ka lang bihag. Naiintindihan mo ba? Gusto siyang tawagin ni Kent bilang Megan pero agad niya itong binago noong maalala niya kung paano ito magalit. Hindi na inisip ni Kent ang tungkol sa ibang bagay kaya agad siyang natuwa noong mahuli nila si Daryl.
Isa lang noong nakikitirang manugang si Daryl sa Donghai City. Isang talunan. At nang dahil sa swerte na kanyang natanggap ay nagawa nitong itayo ang Elysium Gate at maging bayani ng World Universe. Ang mas nakakagalit pa rito ay ang ilang beses na pamamahiyang ginawa sa kanya ni Daryl. Pero ngayong nahuli na si Daryl matapos itong masugatan ng husto ni Megan. Magagawa na rin niyang maningil ng utang. Mas tumindi ng tumindi ang saya na nararamdaman ni Kent habang mas iniisip ang tungkol sa bagay na ito. Suminghal siya habang mabilis na naglalakad papunta kay Daryl. Dito na niya malisyosong sinabi na, hindi ba't napakalakas mo kanina, Daryl? Isa kang sect master ng Elysium Gate at isa ring bayani ng World Universe. Ano? Nasaan na ang lahat ng ito ngayon? Mangmang. Wala nang panahon si Daryl para makipaglokohan kay Kent ngayong nakita niya ang masaya nitong mukha nang dahil sa paghihirap ng ibang tao. Nagawa niya pang murahin ang isang ito sa kanyang sarili. Gusto mo pa ring magkunwari? Galit na sigaw ni Kent. Dito na niya itinaas ang kanyang hita para sipain ng malakas si Daryl. Isinara ni Daryl ang kanyang mga kamao. Nawala na ang kanyang lakas at advantage sa pakikipaglaban. Magkaibang bagay ang pagkahuli sa kanya ni Megan at ang pamamahiyang ginagawa sa kanya ng isang mangmang na kagaya ni Kent. Nakaramdam siya ng hinanakit dito. Nanginig naman ang katabi ni Daryl na si Lily. Sinubukan niyang tumayo sa harapan ni Daryl para harangin ang pag-ataking iyon ni Kent pero hindi niya ito nagawa dahil kasalukuyang nakatali ang kanyang mga binti. Tumabi ka nga, sabi ni Megan. Nasa gitna na ng air ang hit ni Kent nang sapilitan niya itong bawiin. Dito na niya naguguluhang tiningnan si Megan. Alliance Master Castello, masyado pa ring matigas ngayon si Daryl. Tinutulungan lang po kita na turuan siya ng leksyon. Hindi nakalimutan ni Kent na tumitig kay Daryl. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi nagpakita ng kahit anong emosyon ang mukha ni Megan. Dito na niya nanlalamig na sinabing, umalis ka na. Hindi naging malakas ang kanyang boses pero naging istrikto at direkta ito. Nagawa rin itong maglabas ng napakalakas na aurang naramdaman ng nasa kanyang paligid. Kahit na kinamumuhian ni Megan si Daryl, gusto nitong siya lang ang mamahiya rito. Wala nang kahit na sino ang may karapatang gumawa nito para sa kanya. Gulp! Napaatras si Kent nang maramdaman niya ang aura ni Megan. Napalunok na lang siya habang niyuyuko ang kanyang ulo. Hindi na niya nagawa pang magsabi ng kahit isang salita habang tahimik na umaalis sa selda. Napahinga ng malalim sa kanyang sarili si Daryl nang umalis ang lalaking iyon. Isang talunan si Kent. Ginagamit niya lang ang kapangyarihan ni Megan para maging arogante. Isa lang siyang walang kwentang basura kung wala ito. Daryl! Tumingin si Megan kay Daryl. Dito na napuno ng panloloko ang kanyang mga mata. Gusto mo silang pakawalan? Hindi ba dapat ay isinasagawa mo ang request na yan? Pwede ka namang magmakaawa sa akin. Megan, nagmamakaawa ako sa'yo, napakawalan mo sila. Sabi ni Daryl habang nagbubuntong hininga sa kanyang sarili. TSK! 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 Napangiti ang mga labi ni Megan habang umiling ang nadidismaya niyang ulo. Hindi mo lang ito dapat sabihin, kailangan mo itong patunayan. Malisyoso itong ngumiti nang sabihin niya iyon. Huminga ng malalim ang naguguluhang si Daryl. Alam niya na gusto siyang paluhurin at pahingiin ng tawad ni Megan. Pero pinatay ni Megan ang asawa ni Chester, at nagawa niya ring patayin ang sect master ng MT, sect na ibinintang nito sa kanya. Ito ang may kasalanan sa kanya, kaya bakit niya kailangang lumuhod dito? Pero agad na malalagay sa kapahamakan sina Lily, Queenie, at ang iba pa niyang mga kasama sa sandaling hindi siya lumuhod sa harapan nito. Pagkatapos ng ilang segundo, itiniklop ni Daryl ang kanyang mga tuhod at lumuhod sa harapan ni Megan, habang sinasabi na, okay na ba ito? Nagmamakaawa ako sa iyo, pakawalan mo na sila. Gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin sa akin. Umaasa niyang tiningnan si Megan nang sabihin niya ng huling pangungusap sa kanyang mga sinabi. Napagdesisyonan na ni Daryl na tanggalin ang kanyang dignidad para sa kanyang mga kaibigan. Ano pa ang magiging silbi ng kanyang dignidad kung hindi niya naman magawang maprotektahan ang kanyang mga babae? Hubby! Agad na umiyak dito si Lily, walang tigil na tumulo ang kanyang mga luha. Tumayo ka! Tumayo ka na! Ayaw kong lumuhod ka sa kanya.
Kasabay nito ang pagtingin ng tahimik na si Selene kay Daryl. Maging siya ay naantig sa ginawa nito. Mukhang nakahanda talagang lumuhod si Daryl para mailigtas ang kanyang buhay. Bahagyang tumawa si Megan nang makita niyang lumuhod si Daryl sa kanyang harapan. Napakahayop mo talaga, Daryl, lumuhod ka lang matapos kitang utusan at ngayon ay nagawa mo nang magmakaawa sa akin. Naisip mo ba kung ano ang naging trato mo sa akin noong magmakaawa ako sa iyo dati? Alam mo ba kung gaano sumama ang loob ko sa aking sarili noong humingi ako sa iyo ng tawad? Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko noong tinalikuran mo ako? Naging ganito ako nang dahil sa iyo. Hinding-hindi ko pakakawalan sina Lily, Queenie at Celine para sa iyo. Hindi lang iyon dahil kukunin ko rin ang elixir sa katawan ng pinsan mo sa harapan mo. Isinusumpa ko na ibabalik ko sa iyo ng 100 beses ang naging pagtrato mo sa akin noon. Nanlamig ang mukha ni Megan nang sabihin niya ang huling pangungusap sa kanyang mga sinabi. Ayaw nang idama pa ni Megan ang ibang tao sa paghihiganti niya kay Daryl. Pero noong makita niya kung paano lumuhod at magmakaawa si Daryl para sa pangit na babaeng ito, at kung gaano kalapit si Daryl kina Celine at Queenie, agad na nakaramdam ng matinding selos sa kanyang dibdib si Megan. Ikaw. Nagalit at natakot si Daryl nang maramdaman niya ang galit at hinanakit ni Megan. Dito na siya halos lamunin ng kadiliman. Daryl. Dahil hindi na nagsalita ang tahimik na si Daryl. Hindi na rin nagsalita ng kahit na ano si Megan. Dito na niya nanlalamig na sinabing, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Kinabukasan ay gagawin ko ng elixir ang pinsan mo. Kaya sulitin mo na ang huling sandali na magkakasama kayong lahat. Dito na nagmukhang demonyo si Megan, habang naglalakad palabas ng selda. Nabalot ng katahimikan ang kulungang ito, masasabi nga nila na malinaw na maririnig ang tunog mula sa pagkahulog ng isang karayom sa sobrang tahimik ng lugar na ito. Niyuko ni Daryl ang kanyang ulo at sumandal sa pader, dito na siya na-depress ng husto. Mukhang hindi nagagana pa ang pagmamakaawa niya kay Megan. Pero hindi niya pa rin dapat hayaan si Megan na gawing elixir si Queenie. Daryl. Mahinahong sinabi ni Daryl sa kanyang sarili, habang nasa isang tabi, huwag kang mag-alala, palaging mayroong paraan. Marami pa ang oras bago sumikat ang araw. Tingnan natin kung matatanggal ko ang selyo sa aking mga akupoint. HMM. Tumango rito si Daryl bago ipinikit ang kanyang mga mata, at tahimik na i-recover ang kanyang internal energy. Dito na mabilis na lumipas ang oras. Squeak! Pagkatapos ng ilang oras naramdaman nila na may taong nagbukas ng pintuan, at mabilis na naglakad papasok sa selda. Buwisit! Nagbago na ba ang isip ni Megan, kaya hindi na niya gagawing elixir si Queenie? Mabilis na napamulat sa kanyang mga mata si Daryl, at natigilan sa kanyang nakita. Nakasuot ang taong ito ng isang mahaba at kulay itim na robe. Nagpakita ito ng isang kakaibang ngiti sa kanyang mukha, nagmukha itong isang tuso, habang maingat at pasimpleng lumalapit sa kanila. Siya ay walang iba kundi si Watson. Ano ang ginagawa ng mangmang na ito rito? Tahimik na napamura rito si Daryl. Ang Tucker cult ay itinuturing na isang kilalang pamilya ng mga cultivator sa World Universe. Ilang daang taon na rin silang nabubuhay sa mundong ito. Kaya nagawa nilang magkaroon ng suporta sa larangan ng mga cultivator. Pero nagawa pa rin ng cult master nitong si Watson na maging aso ni Megan. Walang tigil nitong pinuri si Megan na para bang wala na siyang natitira pang dignidad sa kanyang sarili. Kinamumuhian ni Daryl ng husto ang ganitong klase ng mga tao. Napasimangot din dito sina Celine at Lily, nagingat sila ng husto sa mga bagay na maaari nitong gawin. Pumunta si Watson sa kanilang kulungan ng ganitong oras, kaya siguradong hindi maganda ang binabalak nitong gawin. Master Darby. Dahan-dahang naglakad si Watson papunta sa kanila ng may itsura na para bang gusto nitong gawin ang lahat para kay Daryl. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Napilitan lang akong tulungan si Megan na itali kayo kaninang umaga. Dito na maingat na tumingin si Watson sa labas. Nang makasiguro siya na wala nang kahit na sino ang maaaring makarinig sa kanilang usapan, ngumiti ito at sinabing, "Ika ang tunay na Alliance Master ng World Universe, Master Darby. Kaya nakakapanghinayang lang dahil hindi pumabor sa iyo ang kapalaran sa pagkakataong ito, kinakailangan mong maghirap ng ganito. Hinding-hindi ko makakalimutan ang aking mga nakita." Nagmukhang sincere si Watson nang sabihin niya yon, pero mayroon talaga itong pinaplano sa kanyang sarili.
Noong gabing iyon ay nanaroroon si Watson para kunin ang Heavenly Halberd kay Daryl. Nagulat siya nang husto noong gamitin ito ni Daryl. Kaya siguradong magiging pabor sa kanya ang lahat sa sandaling mapasakamay niya ang grand weapon na ito. Palihim siyang tumawa sa kanyang sarili. Matagal nang namumuhay sa mundo ng mga cultivator si Daryl kaya agad niyang nalaman na may iba pang pinaplano si Watson. Ayaw na niyang ipagpatuloy pa ang kalokohan nito kaya agad siyang suminghal at sumagot ng, "Tigilan mo na ang mga kalokohan mo. Ano ba ang gusto mo?" Pangkaraniwang walang pakialam si Daryl sa mga taong katulad ni Watson. Pero kasalukuyan pa rin silang nakakulong kaya napilitan siyang makipagdeal dito. Tumawa naman dito si Watson. Pilit nang umiti ang lalaki, habang sinasabi na, "Isa ka nga talagang henyo, Master Darby, pero nagawa mo pa ring makulong dito. Nakakapanghinayang lang. Ayaw din kitang makita sa ganitong sitwasyon. Pero direkta kang tao kaya hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa." Sa sandaling tumahimik silang lahat, pakakawalan ko kayo sa isang kondisyon, kinakailangan mong ibigay sa akin ang Heavenly Halberd. Dito na umaasang tumingin si Watson kay Daryl habang sinasabi ang mga bagay na yon. Umaasang kumislap ang kanyang mga mata habang nakatitig na hinihintay ni Watson ang magiging sagot ni Daryl. Naisip ni Watson na hindi niya na kailangan pang magpakasunod-sunuran kay Megan sa sandaling makuha niya ang Heavenly Halberd ni Daryl. Magagamit niya ang sarili niyang lakas para matulungang lumago ang kanyang Tucker Colt. Maingat ding binantayan ni Watson ang naging galaw ng lahat sa labas. Nagingat siya ng husto dahil hindi ito maaaring malaman ni Megan. Agad nitong tatapusin ang kanilang kulto sa sandaling malaman ito ng kanilang Alliance Master. Hindi naman sumagot sa kanya si Daryl. Sininghalan niya lang ang lalaking ito. Mukhang gusto lang ng hayop na ito ang Heavenly Halberd ko, kaya pala nagawa niyang maging ganito kaingat nang magpunta siya rito. Master Darby. Nabahala ng husto si Watson nang hindi siya sagutin ni Daryl. Dito na niya nagmamakaawang sinabi na, "Hindi na kita kailangan pang paalalahanan sa mga mangyayari. Alam mo namang gagawin nilang elixir ang pinsan mo pagsikat ng araw mamaya. Para naman sa'yo at sa dalawang nagagandahang mga babaeng ito, siguradong may hindi magandang pinaplano na para sa inyo si Megan. Ibigay mo na ang Heavenly Halberd mo kapalit ng inyong mga buhay. Sigurado naman ako na worth it ang gagawin mong ito." Dito na napatingin si Watson kay Celine ng ilang beses. Hindi nakataka-taka kung bakit tinatawag si Celine sa pangalang Honorable Pianist sa buong Nine Mainlands. Nagmukha pa rin siyang attractive sa nanlalamig at elegante niyang aura kahit na nagawa siyang itali sa isang sulok ng seldang ito. Gulp! Pagkatapos ng ilang segundo ay napalunok si Watson sa kanyang sarili. Kung hindi lang siya desperadong makuha ang Heavenly Halberd ni Daryl, kanina pa niya siguro in-enjoy ang aruga ng isang magandang babae na kagaya ni Celine. Ano? Gusto mo ang Heavenly Halberd ko? Nanlalamig na singhal ni Daryl. HMM? Dito na natigilan si Watson. Huminga ng malalim si Daryl at sumagot ng, "Ang Heavenly Halberd ay ang ipinagmamalaking grand weapon ni Lubu na kanyang ginamit para masakop ang mundo. Tanging mga nangungunang bayani at scholar lang ang karapat-dapat na gumamit nito. Kahit na ikaw pa ang Colt Master ng Tucker Colt, nagawa mo pa ring maging sunod-sunuran kay Megan at gamitin ang katayuan nito para apihin ang ibang tao. Isa kang demonyong tao. Kaya ano ang karapatan mo para magmayari sa Heavenly Halberd? Iniisip mo ba na karapat-dapat ka para rito? Iniisip mo bang karapat-dapat ka para rito?" Parang masong bumasag sa puso ni Watson ang mga sinabing ito ni Daryl. Sush! Dito na nagbago ang itsura ni Watson. Halos sumabog na ito sa sobrang galit. Agad niyang itinuro si Daryl at sinabing, "Wala kang utang na loob. Ano naman kung hindi ako isang bayani habang ikaw ay isang kilalang bayani sa Nine Mainlands? Ano naman kung ikaw na? Nakakulong ka pa rin dito." Hindi na-appreciate ni Daryl ang mga sinabi niya kanina, at nagawa pa siyang ipahiya ng mga ito. "Mga demonyo! Umalis ka na lang!" Kalmadong sinabi ni Daryl habang nakatingin kay Watson. Dito na niya ipinikit ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa kanyang pagpapahinga. Hindi na nagsalita pa ng kahit ano si Daryl nang makausap niya ang isang tao na kagaya ni Watson. Kahit na masyadong maganda ang inalok na kapalit ni Watson, kinamumuhian pa rin ni Daryl ang isang balimbing na taong kagaya niya.
Mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa talikuran ang kanyang mga prinsipyo sa buhay. At higit sa lahat, hindi mapagkakatiwalaan ang isang katulad ni Watson. Hindi siya nakaksiguro kung pakakawalan ba talaga sila nito sa sandaling ibigay niya rito ang Heavenly Halberd. Hayop ka! Wala kang utang na loob. Nabagabag ng husto si Watson habang nakakaramdam ng mas matinding galit sa kanyang dibdib. Dito na niya binunot ang kanyang espada at itinutok ito sa liig ni Daryl bago suminghal ng, ilabas mo na ang Heavenly Halberd mo. Kumislap ang mga mata ni Watson nang may intensyong pumatay. Ang laki na ng kanyang sinugal para makapasok dito at makipag-usap kay Daryl, pero ni hindi man lang niya nakita ang anino ng Heavenly Halberd. Kaya walang kahit na sino ang magagawang kumalma sa ganitong sitwasyon. Gasp! Dito na nanginig ang buong katawan ng napapapigil sa kanyang paghingang si Lily. Napuno ng pag-aalala at concern ang kanyang mga mata sa mga sandaling ito. Maging si Celine ay napasimangot sa kanyang nakita, pasimple siyang nagalala para kay Daryl. Kahit na hindi siya pamilyar kay Watson, alam niya na madumi itong maglaro kaya gagawin nito ang lahat para makuha nito ang kanyang gusto. Kaya maaaring mapatay ni Watson si Daryl sa sandaling hindi nito sa kanya maibigay ang Heavenly Halberd. Pero nanatili pa rin kalmado ang mukha ni Daryl. Habang nararamdaman ang malamig na dulo ng sword na nakatutok sa kanya, huminga ng malalim si Daryl habang kalmadong sumasagot kay Watson ng, walang Heavenly Halberd dito, buhay ko lang ang naririto. Kunin mo na kung gusto mo. Matapos niyang mapagdaanan ang napakaraming bagay sa kanyang buhay, isa ng experienced na cultivator si Daryl. Alam na alam niya kung ano ang kasalukuyang tumatakbo sa isip ni Watson. Hindi kaya ni Watson na gumawa ng kahit na anong kilos hanggat hindi niya nakukuha ang Heavenly Halberd. Parang sasabog na sa mga sandaling ito si Watson sa sobrang galit. Buwisit! Hindi na kumakagat sa akin si Daryl, ano na ang gagawin ko? Biglang nagbago ang isip ni Watson nang makita niya si Celine sa isang tabi, dito na siya biglang nakaisip ng isang ideya. Daryl. Bahagyang tumawa si Watson habang naglalakad papunta kay Celine. Ang honorable pianist ang pinakamalapit mong kaibigan, hindi ba? Maaari ngang hindi matutumbasan ng buhay mo ang Heavenly Halberd pero magagawa kaya nitong matumbasan ang puri ni Celine. Tumayo si Watson sa harapan ni Celine. Ginamit niya ang isa sa kanyang mga daliri para itaas ang baba nito habang mahina at mailisyosong binubulong na, hoy, magandang honorable pianist. Masyado pang maaga, bakit hindi mo ako hayaang samahan ka rito? Huwag mo akong hawakan. Nanginginig na sinabi ni Celine, nanlamig na parang yelo ang maganda niyang mukha habang sinesermonan si Watson. Sush! Dito na namula ang mga mata ni Daryl. Watson Tucker. Naging parang isang multo na nagmula sa impyerno ang boses ni Daryl pagkatapos ng isang segundo. Sinisiguro ko sa iyo na walang kahit na isang matitira sa Tucker cult sa sandaling hawakan mo pa si Celine. Tumitig siya kay Watson at sumisinghal na sinabing, pakakawalan mo kami kung marunong ka pang mag-isip. Dahil kung hindi ay sinisiguro kong pagsisisihan mo ang ginawa mong ito. Ayaw nang makipaglokohan ni Daryl kay Watson pero nagalit pa rin siya ng husto rito. Napakahayop ng taong ito. Nagawa niyang pagbalingan si Celine noong hindi ako kumagat sa mga gusto niyang mangyari. Nagkaroon ng pustahan sina Daryl at Celine noong isang buwan. Papayag si Celine na maging babae ni Daryl sa sandaling magawa ni Daryl na sumakop ng ilang mga kontinente at maging emperor ng mga ito. Kahit na hindi pa ito nagagawa ni Daryl, wala pa rin kahit na sino ang dapat na kumuha sa puri ni Celine. Pero nagawa pa rin itong hawakan ni Watson sa mga sandaling iyon. Sumusobra na talaga ang lalaking ito sa pagpapasensyang ibinibigay sa kanya ni Daryl. Go! Nang maramdaman niya ang galit sa mga mata ni Daryl ay nanginig at napalunok si Watson. Si Daryl ang setmaster ng Elysium Gate at tutuparin nito ang kanyang mga pangako. Noong nasa hall ng Hexad School si Daryl, ay nangako ito sa harap ng malalakas na cultivators na wawasakin nito ang Kunlun sa pagkalipas ng 3 araw at totoo ngang ginawa niya ito. Second class na pamilya ng mga cultivators lamang ang Tucker cult. Kaya itong wasakin ni Daryl sa loob lamang ng ilang minuto kung gugustuhin. Pero nagbago ang pag-iisip ni Watson. Isa lamang bilanggo si Daryl ng sandaling iyon, kaya naman mas matapang ang naging pag-uugali ni Watson. Hayop ka!
Malakas na sumigaw si Watson nang sampalin nito si Daryl sa mukha nang walang kahit na anong babala. Slap! Kasama ng sampal na yon ang lahat ng kanyaing galit. Napatid si Daryl at halos mapaluhod ito sa sahig. Agad na nagkaroon ng kulay pulang bakas ng kamay sa pisngi ni Daryl. Napasimangot si Watson, kasuklam-suklam si Daryl. Hindi lamang nito sinunod ang mga salita ng lalaki, pero tinalikuran at tinakot din niya ito. Hindi ito katanggap-tanggap. Gasp! Nanginig si Lily. Sumigay ito at umiyak. Tama na! Tama na! Huwag mong saktan ang aking asawa. Napasimangot si Celine, galit na galit din ito. Sa parehong sandal ay nakaramdam ito ng init sa kanyang puso. Halos hindi maprotektahan ni Daryl ang kanyang sarili pero ipinagtanggol niya ang babae. Pinagkiskis ni Daryl ang kanyang mga ngipin habang nakatitig kay Watson. Galit na galit ito pero kailangan niyang itago ang galit sa kanyang puso. Hayop! Kung hindi lang ako sugatan o di kaya'y kung bumalik na ang internal na enerhiya ko, o mabuksan ko man lang ang aking acupoints, ay hindi ko hahayaang maliitin ako ng nakakasuklam na taong kagaya ni Watson. Basta ligtas si Celine ay hindi indain ni Daryl ang mga sampal na yon. Nagtangka kapang titigan ako. Masama ang intensyon ni Watson nang suminghal ito. Kahit na naging Alliance Master ka sa World Universe, at naging sikat sa Nine Mainland ay isa ka na ngayong mababang bilanggo. Isang talunan, pero gusto mong wasakin ang aking Tucker cult. Hindi mo man lang maprotektahan ang iyong sarili ngayon. Paano mo kami mawawasak? Sabihin mo sa akin. Naging mabangis ang mukha ni Watson. Isa pa, na-offend na niya si Daryl. Itinuring ang lalaki bilang kaaway ang top cult, saktan niya man ito o hindi. Hindi takot si Watson, ang mahalaga ay makuha nito ang Heavenly Halberd kahit na gustuhin maningil ni Daryl sa hinaharap. Naging kasing lamig ng yelo ang mga mata ni Watson nang muli nitong itaas ang mga kamay. Tama na! Nataranta si Lily. Hindi nito alam kung saan siya nakakuha ng lakas, pero nagmadali itong lumapit para protektahan si Daryl. Walang nagsara sa kanyang acupoint dahil ang tingin ng lahat sa babae ay isang napakapangit na nilalang. Kaya pa rin itong makagalaw kahit na nakatali siya. Nataranta ito nang makita niya ang pag-atake kay Daryl, hindi niya ito matiis. Umalis ka! Itunulak ito palayo ni Watson. Natumba sa sahig si Lily. Nauntog ito sa bato at lumabas ang dugo mula sa kanyang noo. Lily! Nawasak ang puso ni Daryl nang sumigaw ito. Wala siyang kwentang lalaki. Nagkaganon si Lily nang dahil sa kanya. Kailangan niya pang ibalik ang bayad sa babae, pero kinailangan niya pa ito para protektahan siya. Sush! Ngunit galit pa rin si Watson. Tinitigan nito si Lily, matapang ang mga mata nito. Pangit na babae. Gusto mong mamatay. Slap! Pagtapos ay malaks nitong sinampal ang mukha ni Lily. Nahirapan sa pagtayo si Lily, at muli itong napahiga ng saktan ulit ng lalaki. Namaga ang kalahati nitong mukha, at dumugo rin ang gilid ng kanyang bibig. Nagalit si Watson, dahil hindi binigay sa kanya ni Daryl ang Heavenly Halberd, at mas lalo pa itong nagalit nang mangyalam si Lily. Lily! Namula ang mga mata ni Daryl nang sumigaw ito ng sobrang lakas. Namaos ang kanyang boses. Pakiramdam ni Daryl ay tila nahiwa ang kanyang puso. Gusto nitong tumakbo at yakapin ang babae. Pero nagamit na niya ang lahat ng kanyang internal na enerhiya. At hindi lamang siya sugatan pero nakasara rin ang kanyang acupoints. Kaya naman tanging manood lamang habang nakaupo ang kaya nito gawin. Watson! Pulang-pula ang mga mata ni Daryl at parang baliw nitong sinigawan si Watson. Kung tatangkain mong saktan si Lily, ay tuluyang mawawasak ang Tucker cult. Ubusin ko kayong lahat. Wawasakin ko kayong lahat kapag sinaktan mo pa si Lily. Nag-echo ang mga salitang iyon sa batong presinto. Pinagkiskis din ni Celine ang naiyang mga ngipin. Gusto nitong tumulong pero nakasara rin ang kanyang acupoints. Hindi man lang ito makagalaw. Malakas na tumawa si Watson. Daryl, narito tayo ngayon pero gusto mo pa rin akong takutin. Papatayin ko ang pangit na babaeng ito kapag hindi mo binigay ngayong araw ang Heavenly Halberd, pagtapos ay makakasama ko ngayong gabi ang marangal na pianista. Inis na rin si Watson, ginawa nito ang lahat para makuha ang Heavenly Halberd.
Itinaas nito ang kanang kamay para malakas na saktan si Lily. Hubby. Patuloy ang pagtulo ng mga luha ni Lily nang saktan ito ni Watson. Tingnan niya si Daryl habang umiiyak. Mukhang hindi kita mapaglilingkuran sa buhay na ito, siguro ay magkita na lang tayo sa kabilang buhay. Pagtapos ay ipinikit ni Lily ang kanyang mga mata sa pagkadesperada. Walang kahit na anong internal na enerhiya si Lily, hindi nito magagawang pigilan ang sinumang cultivator. Ipinikit ni Daryl ang kanyang mga mata nang maghanda si Watson sa pag-atake kay Lay. Sobrang pula ng mga mata nito. Walang hiyang masamang tao. Huwag kang magtatangkang hawakan siya. Nanggaling sa labas ng presinto ang galit na pagsigaw. Sinundan ito ng isang malaki at mapulang anyo na mukha nag-aalab na apoy. Mabilis itong lumapit sa selya, nakakatakot ang mukha nito. Mas nakakatakot ang aura na lumabas dito. Ito ay si Zurong. Kapatid na Zurong. Nagulat at natuwa si Daryl nang sumigaw ito. Bahagyang natawa si Zurong bago sumabog ang aura nito at saka inatake si Watson. Gasp! Paano siya nakapasok? Gulat na gulat si Watson. Gusto nitong iwasan ang atake pero masyadong mabilis si Zurong para sa lalaki. Kaya naman ang pagkiskis ng mga ngipin at pagsalubong sa atake ang tanging nagawa nito. Klang! Napilitang salubungin ni Watson ang ginawang pag-atake ni Zurong. Pagtapos ay miserableng napasigaw ang lalaki. Malakas itong dumura at paatras na napalipad bago tumama sa nasa likod na pader na bato. Pagtapos ay malakas itong natumba sa sahig. Nahimatay ang lalaki, at walang nakakaalam kung buhay pa o patay na ba ang lalaki. Napakawalang hiyang nilalang. Hindi ako maawa kapag namatay siya. Tingnan ni Zurong si Watson at ngumuso bago tuluyang lapitan ang kanyang mga kaibigan. Nang makarating ito sa harapan ni Daryl at natawa si Zurong at nagsalita. Kamusta ka, kapatid na Daryl? Kailangan mo pa ako, isang nakatatandang kapatid para sagipin ka. Proud ang mukha ni Zurong nang sabihin niya iyon. Nagtipo ng mga tauhan ni Megan laban sa lalaki sa SKY Fountain Sex Square at nakatakas ito dahil masyadong marami ang mga iyon. Ngunit hindi nakatakbo ng malayo ang lalaki at nagtago lamang ito sa ilalim ng bundok. Kahit na hindi matagal na nagkasama sina Zurong at Daryl ay malapit na magkaibigan ang dalawa. Paano nito magagawang manood lamang nang mahuli si Daryl? Kaya naman, naghintay si Zurong bago umalis si Megan sa SKY Fountain Sect bago sinundan ang mga ito. Nang hating gabi na ay maingat itong pumasok sa presinto at naghanda sa pagligtas kay Daryl at sa iba pa. Iyon ay nang makita nitong papatayin en asana ni Watson si Lily. Kapatid na Zurong. Labis ang galak ni Daryl, nataranta itong nagsalita, bilis, tingnan mo ang lagay ni Lily. Siya muna ang iyong pakawalan. Nasampal si Lily dahil sa kanya, kaya naman lubos na nawasak ang puso ni Daryl. Walang kahit na anong internal na enerhiya si Lily kaya mas mahina ang katawan nito kaysa sa kahit na sinong cultivator. Maaaring nahirapan na ng labis si Lily dahil masyado nang matagal ang kanyang pagkakatali. HMM. Tumango si Zurong bago nito lapitan si Lily, tinanggal nito ang pagkakatali sa babae. Ula! Pagtapos ay narinig nila ang mga pagyabag sa labas ng presinto. Wow! Biglang nagliwanag ang entrada ng presinto dahil sa sulo. Hayop naman! Nadurog ang puso ni Daryl, sobra ang kanyang kaba. Napansin nito ang ilang daang cultivator na nasa labas ng presinto, binantayan ng mga ito ang entrada. Pinamunuan ni Megan ang mga ito at nakasuot ng itim na bestida ang babae. Mabangis ang tingin sa magandang mukha nito. Malinaw na nakuha ang atensyon ni Megan dahil sa kaguluhan sa loob ng presinto. Kaya agad itong nagdala ng mga lalaki papunta roon. Hayop! Masyadong maaga ang pagdating ni Megan. Nang sandaling iyon ay halos mapaiyak na si Daryl. Kahit nasakto ang pagdating ni Zurong para iligtas si Lily, ay paano ito makikipaglaban sa napakaraming tao. Alam ni Daryl na hindi patuluyang bumabalik ang lakas ni Zurong. Kung sa bagay ay masyadong matindi ang ginawang pag-atake ni Megan sa lalaki nang kunin ng mga ito ang mga kayamanan. Sush! Napakunot din ng noo si Zurong. Nandilim ang kanyang ekspresyon at pinag-isipan niya kung paano makakatakas. Daryl! Sa wakas ay ngumiti rin si Megan pero hindi nito natago ang galit at kasamaan sa kanya.
Kailanman ay hindi ko inakalang may magliligtas sa iyo sa ganitong sitwasyon. Hindi nagsalita si Daryl at tahimik itong tumingin sa babae. Lumingon si Megan para tingnan si Zurong. Pilyo itong nagsalita. Matapang ka. Tumakas ka noong umaga pero nagtangka kang bumalik kinagabihan. Pagtapos ay tiningnan ni Megan ang nahimatay na si Watson. Napakunot ito dahil sa pagtataka. Matalinong babae si Megan. Hula nito ay naroon na si Watson bago pa siya dumating. Ano ang ginagawa ni Watson dito sa kalagitnaan ng gabi? Pero hindi na ito nag-abala pa patungkol doon. Tinitigan nito si Zurong at nagsalita. Zurong, kahit malakas ang iyong kapangyarihan ay naubos na ang iyong internal na enerhiya kinaumagahan. Paniguradong hindi pa ito tuluyang bumabalik, hindi ba? Kung matalino ka ay susunod ka at magmamakaawa para sa iyong buhay. Huminga ng malalim si Zurong, bahagya itong ngumiti. Baby doll, hindi ko alam kung ano ang pagsuko. Kung kaya mo akong talunin, edi ipakita mo. Walang naramdaman na takot si Zurong. Tama si Daryl, hindi pa tuluyang bumabalik ang internal na enerhiya ni Zurong. Nagdala ng napakaraming tao si Megan, hindi niya kakayaning labanan ang mga ito. Pero isa rin siguro siyang Diyos ng apoy na nabuhay sa loob ng ilang libong taon. Ano pa ang hindi nito napagdaanan sa nakalipas na mga taon? Kung mag-adjust ito sa isang junior ay magiging nakakahiya nga naman iyon, hindi ba? Magaling? Magaling? Nandilim ang magandang mukha ni Megan. Hindi na ito nag-abala pang magsalita. Tinuro nito si Zurong at sumigaw. Pabagsakin siya. Sush! 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 Sumabog ang internal na enerhiya ng mga taong nasa kanyang likuran, at sinugod si Zurong. Bahagyang natawa si Zurong nang makita ito ang pagsugod ng mga cultivator papunta sa kanya. Naglabas ito ng walang katapusang battle aura. Baby doll, wala ako gaanong ginawa noong umaga. Hayaan mo akong makipaglaro ngayon. Buzz! Sumabog ang nakakatakot na aura mula sa katawan ni Zurong. Agad itong malinis na gumalaw at nagdali-daling lumapit sa masa. Bang! 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 Isang Heaven Ascension na cultivator si Zurong. Kahit na hindi pa tuluyang bumabalik ang internal na enerhiya ng lalaki, ay nanatiling napakalakas ng kanyang aura. Parang isang lobo si Zurong na sinugod ang kawan ng mga tupa nang tumakbo ito palapit sa mga cultivator. Narinig ng lahat ang napakalakas na mga pagsigaw mula sa grupong iyon. Sa isang kisapmata ay natumba sa sahig ang dus-dosenang cultivators. Parang sasabog ang dibdib ni Daryl, excited at nag-alala ito sa parehong sandal. Walang pagdadalawang isip na isang Diyos ng apoy si Zurong. Walang iba pang mayroong nakakamanghang aura maliban sa kanya pagdating sa pagharap sa mga kalaban. Pero masyadong maraming kasamang lalaki si Megan. Kaya niya bang labanan ang mga ito? Nabagabag din sina Celine at Lily. Hayop naman! Namula ang mukha ni Megan nang mapagtanto nitong nagawang saktan ni Zurong ang napakaraming tao sa isang kisapmata. Galit na galit ang babae. Pagtapos ay itinaas ni Megan ang kanyang kamay at sumigaw. Sumugod ang lahat. Patayin siya. Sobrang lakas ni Zurong, kaibigan ito ni Daryl. Hindi magiging maganda kapag nanatili itong buhay. Gustong mahuli ng buhay ni Megan ang lalaki. Pero nang makita niya itong nakapatay ng maraming tao niya ay napagdesisyonan nitong patayin na lamang ang lalaki. Sush! Sush! Maraming cultivator ang sumugod na parang alon, inilabas ng mga ito ang kanilang internal na enerhiya, at sabay-sabay na sinugod si Zurong. Kinuha ni Megan ang kanyang Jade Flute Fairy, at dinikit ito sa mapupula niyang labi, at nagsimulang hipan ito. Buzz! Narinig sa buong lugar ang malinaw na tunog ng flute, at nakagawa ito ng alon ng palibutan nito ang maliit na gusali. Naapektuhan si Zurong ng makapangyarihang nota ng musika. Naramdaman nito ang pagninig ng kanyang utak, bumagal rin ang kanyang pagkilos. Nang marinig nilang ginamit ni Megan ang kanyang Jade Fairy Flute, ay mabilis na tinakpan ni Daryl, Celine, at iba pa, ang kanilang mga tainga. Pero naramdaman nilang kumulo ang kanilang mga dugo, halos hindi sila makahinga. Klang! Ginamit ni Megan ang pagkakataong iyon, tumingkayad ito, bago itinaas ang mga kamay at inatak si Zurong.
Masyadong mabilis ang babae. Sugatan na si Zuring, at hindi ito makaiwas dahil sa epekto ng mga nota ng flute. Bang! Malakas na tumama ang atake sa balikat ni Zurong. Dumaing ito at bahagyang napaatras. Maputla ang kanyang mukha at dumura ito ng dugo. Wala ka ng ibang mapupuntahan, Zurong. Mamatay ka na. Malagim nang umiti si Megan. Hindi ito sinagot ni Zurong. Umatras ito ng 2 hakbang at tumayo sa harapan ni Daryl at ng iba pa. Hinarangan ito ang mga akses sa kanila at mukha itong determinado. Kahit anong mangyari ay kailangan niyang iligtas sina Daryl at ang iba pa. Kapatid na Zurong. Naantig ang puso ni Daryl sabay ng kanyang pag-alala. Sumigaw ito. Huwag kang mag-alala tungkol sa amin, umalis ka na lang. Alam ni Daryl na hindi magagawang pigilan ni Megan, at ng mga tauhan nito ang pigilan si Zurong kung sakaling makakatakas ito, kahit na lubha pa itong sugatan. Pero gustong iligtas ng lalaki ang 4 sa kanila. Mas magiging mahirap ito. Hindi. Pinagkiskis ni Daryl ang naiyang mga ngipin at umiling. Dapat ay maisama ko kayo ngayong araw. Nataranta si Daryl at sumigaw. May pag-asa pa hanggat kami ay may buhay. Umalis ka na kapatid. Maaari mong isama si Lily kung nagigilty ka pa rin. Walang mangyayari sa akin. Lumingon si Daryl ng may lambot sa mga mata. Isang tao lamang ang kayang isama ni Zurong kahit na gamitin pa nito ang kanyang buong lakas. Sina Daryl, Celine, at Queenie ay mga cultivator, kaya naman maaari silang makahanap ng pagkakataon para makatakas. Pero walang kahit na anong internal na enerhiya si Lily. Siya ang pinakamahina sa mga ito. Kung mananatili ang babae doon ay hindi ito mabubuhay. Patawad, kapatid na Daryl. Kinuyom ni Zurong ang kanyang mga kamao. Sa wakas ay sumuko na ito, tumango ang lalaki at nagsalita. Kung ganoon ay isasama ko si Lily. Malinis na lumapit si Zurong kay Lily at kinuha ang mga kamay nito. Hindi ako sasama. Hindi ako sasama. Umiyak at sumigaw si Lily, nagpumiglas din ito. Napakatagal na panahon din ang lumipas nang muli silang magkita ni Daryl para malinaw ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Nanumpa itong hindi na muling iiwan si Daryl. Pero hindi ito makawala sa pagkakahawak ni Zurong. Huwag kang mag-alala Lily. Kapag may pagkakataon ay babalik ako para iligtas siya. Sabi ni Zurong nang umatake ito at napaatras ang ilang kataonaan sa kanyang harapan. Pagtapos ay mabilis itong umalis kasama si Lily. Tumingkayad si Zurong habang karga nito si Lily. Pagtapos ay lumipad na ito at nilisan ang maliit na bahay. Hubby, patuloy ang pagtulo ng mga luha ni Lily. Namaos ang kanyang boses. Wala itong pakialam kung mabubuhay o mamamatay ba siya. Gusto lamang niyang makapiling si Daryl. Lily! Naramdaman ni Daryl na tila hiniwa ang kanyang puso. Namaos ito ng sumigaw. Umalis na kayo ng kapatid na Zurong. Huwag kang mag-alala sa akin. Walang mangyayaring masama sa amin ni Queenie. HMM. Tumango si Lily. Hinayaan itong ilayo siya roon ni Zurong at mabilis na naglaho sa dilim ang dalawa. Sundan siya. Parang yelo sa lamig ang magandang mukha ni Megan. Kahit na anong magyari ay ibalik niyo rito sina Zurong at Lily. Siya ang Alliance Master ng World Universe. Paano nito hahayaang makatakas si Zurong ng madaming beses sa ilalim ng kanyang pagbantay? Kung hahayaan lang nito ang pagtakas ng lalaki, ay paano siya mamumuno sa kontinente sa hinaharap? Masusunod. Sagot ng mga cultivator bago agad na hinabol sina Zurong at Lily. Samantala, sa Royal City sa New World. Maganda ang panahon ng araw na yon, maliwanag ang sikat ng araw. Masaya ang mood sa buong Royal City, maraming magagandang ilaw kahit saan tumingin. May nakatayo ring bandila ng Golden Dragon sa palasyo. Nagningning ito sa ilalim ng araw. Tama! Inagaw ni Lord Kenny ang trono at maraming araw na itong tumayo bilang emperor. Ito ang opisyal na araw ng koronasyon. Isa sa pinakaimportanteng kaganapan sa Nine Mainland ang pag-upo ng emperor sa kanyang trono. Ilang libong taong namuhay ang New World Royals at binigyang atensyon ng mga ito ang koronasyong seremonya. Kaya naman nag-utos ito ng siya na ang uupo sa trono ng 3 araw na selebrasyon sa buong Royal City, mapapatawad ang lahat.
Siyempre ay nakakulong pa ang pamilya Carter, at mga kaibigan ni Daryl, hindi sila kasali sa kapatawaran. Nang sandaling iyon ay daang-daang opisyal ng sibil ang nasa Full Energy Hall habang suot ang kanilang bagong court uniforms. Malinis at pantay-pantay ang pagkakaupo ng mga ito. Sa parehong sandali ay hindi nila maitaga ang pagkasabik sa kanilang puso. Sa labas ng hall ay maraming mga envoy mula sa ibang mga mainland, naroon sila para ialok ang kanilang pagbati. Dumating na ang kamahalan. Malakas na sumigaw ang isang tauhan. Nakasuot ng gintong dragon robe si Lord Kenny, kasama nito ang iba pang miyembro ng Maharlika. Dahal-dahan itong naglakad sa hall. Ula! Lumuhod ang lahat ng mga nakauniporme na opisyal. Sambahin ang kamahalan. HMM! Napangiti sa gaan ng pakiramdam si Lord Kenny. Itinaas nito ang mga kamay. Magsitayo ang lahat. Kalmado ang muka ni Lord Kenny, ngunit napaka-emosyonal ng puso nito. Hindi nito kailanman ginustong maging isang emperor, ang maging lord lamang ang nais nito. Sinong mag-aakalang may iba pang mga bagay ang mangyayari? Hindi ito naghangad ng kapangyarihan, pero nailitan siya dahil sa naunang New World Emperor. Pero siya na ngayon ang emperor at maganda ang naging pakiramdam nito. Kamahalan. Naglakad palapit sa emperor si Florian nang may pride at respeto sa kanyang mukha. Binabati ko po kayo sa pag-akyat niyo sa trono. Ang kamahalan bilang pinuno ay tiyak na aangat ang New World kaysa sa ibang mga mainland sa hinaharap. Magaling mambula si Florian. Isa itong espesyal na okasyon, kaya naman maigi nitong ginamit ang kanyang talento. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Kamahalan, matagal nang naghihintay ang mga envoy mula sa ibang mainlands, gusto nilang makita ang kamahalan. Bahagyang natawa si Lord Kenny. Itinaas nito ang kanyang kamay at nagsalita. Papasukin silang lahat. Pagtapos ay mabilis na nagbigay ng anunsyo ang isang tauhan. Agad na pumasok sa hall ang mga ito at isa-isa itong bumati kay Lord Kenny. Mula kami sa Great East at binabati namin ang kamahalan. Mula naman kami sa Yellow Sea Continent at narito kami para batiin ang kamahalan sa pag-akyat nito sa trono. Narinig sa hall ang samut-saring papuri, kakaiba ang saya sa paligid. Balita! Biglang sumigaw ang isang guwardiya na nasa labas. Dumating ang Prime Minister ng Westrington na si Donoghue Dixon. Ano? Personal na naparito ang Prime Minister ng Westrington na si Donoghue Dixon. Nagkagulo ang buong Full Energy Hall, tumingin ang lahat sa entrada. Nakita nila ang papalapit ng gwapong anyo, ito ay si Donoghue Dixon. 10 taon na ang nakalipas nang magpakita ang SKY Breaking Axe, at nagdulot ito ng pagyanig ng Incredible SKY Mountain na nasa norte ng Royal City. Nagulat din ito ang Nine Mainland. Nagawang makuha ni Donoghue ang SKY Breaking Axe sa puntong iyon. Hinabol ng New World Royals ang lalaki pero nagawa nitong makatakas. Kasunod noon ay naging Prime Minister ng Westrington si Donoghue. Mayroon pa ring galit sa puso nito, kaya naman kanyang pinamunuan ang grupo ng mga mandirigma para guluhin ang New World bilang paniningil. Pero masyadong matagal ang nangyaring labanan, kaya nagkasundo ang dalawang panig. Sa parehong sandali ay sinubukang maghanap ng katahimikan ng New World Royal sa pamamagitan ng pagpapakasal ni Yvonne Young kay Donoghue, at natapos na ang labanan. Pumirma rin ng kasunduan ang Westrington, na nagsasabing hindi dapat guluhin ng isa ang isa. Hindi na epektibo ang kasunduan at namatay na rin ang naunang New World Emperor. Iyon ang dahilan kung bakit nasorpresa ang lahat ng personal na bumati si Donoghue sa pag-upo sa trono ni Lord Kenny. Nagkatinginan ang mga opisyal. Gusto nilang hulaan ang dahilan kung bakit naparoon si Donoghue. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.